Bata pa ako, sinabi na sa akin ng nanay ko. Maraming babae sa labas. Kapag nagloko, palitan agad. Kaya nang makita kong ang girlfriend ko na 3 taon ko ng kasintahan, na nakapayong sa ibang lalaki sa gitna ng malakas na ulan, nang akala niyang itinatago niya itong mabuti. Hindi ako umimik. Kinuhaan ko agad ng litrato. Ipinost ko agad ang video niya at ng kaklase niyang naghahalikan sa ulan. Kumalat sa buong Universidad ng Kyoto. Pagkalabas ng balita, Diyos ko, ang mga komento ng mga kaibigan namin ay bumaha agad sa screen. Sobrang nag-aalala sila. Hindi ako nagulat. Sino ba ang hindi nakakaalam kung gaano ako kamahal ni Xiao Jiajia noon? Hinabol niya ako ng 2.5 taon. Paulit-ulit. Umabot sa 88 beses siyang nanligaw. Pagkatapos kong pag-isipan ng mabuti, pumayag na rin ako. Tutok na tutok ako sa mga nangyayari. Bigla kong naramdaman na ang 100% niyang pagmamahal ay tila pilit na hinati sa dalawa. Ang kalahati ay para sa akin. Ang isa pa ay lihim niyang ibinigay sa iba. Hindi ko siya kinompronta. Hindi rin ako gumawa ng anumang eksena ng paghabol sa kanya. Si Kinan ay tahimik na nag-deactivate ng lahat ng social media accounts niya. Inimpeke ang mga gamit niya. At umalis sa tinitirhan naming bahay nang hindi lumilingon. Kinabukasan, sa unang-unang umaga, naka-receive ng tawag si Xiao Jiajia mula sa kanyang best friend. Xiao Jiajia, nabagok ba ang ulo mo? Pagkarinig nito, natigilan si Xiao Jiajia. Ngunit hindi siya binigyan ng kanyang best friend ng oras para mag-isip. At pinagalitan siya agad. Sobrang bait ni Shen mo. Hindi mo man lang iningatan. Sumasama ka pa sa ibang lalaki. Ano bang ginawa niya para magalit ka? Para gawin mo sa kanya ito. Pinagalitan ng husto si Xiao Jiajia ng kanyang best friend. At sa kanya napagtanto ang sinabi nito. Tumayo siya agad. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo. Nasaan ka ngayon? Sasagot na sana si Xiao Jiajia. Ngunit bigla niyang naalala na kasama pa niya si Luli sa ospital. Kaya natigil ang sasabihin niya. Halata namang alam ng matalik niyang kaibigan kung bakit hindi siya sumasagot. Dahil dito, lalo siyang nagalit. Nasa ospital ka pa rin ba ngayon? Kasama yang kung sinong Luli na yan, hindi ba? Alam mo ba? Nasa campus website. Ang mga litrato at video ninyong dalawa ay kumalat na. Pagkarinig nito, parang sumabog ang utak ni Xiao Jiajia. Saka lang niya naalala na may lakad pala siya kagabi. Pero pagkatapos niyang dalhin si Luli sa ospital, medyo nakalimutan na niya ito. Si Shen mo, naghihintay kaya siya sa akin buong magdamag sa backshop. Ang pinakamahalaga, ano kaya ang isipin ni Shen mo kapag nakita niya ang mga litratong iyon? Nagmamadali niyang ibinaba ang telepono. At pagkatapos, nakita niya ang napakaraming missed calls mula kay Shen mo. At lahat ng iyon ay galing sa akin. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang hinawakan ni Xiao Jiajia ang kanyang dibdib dahil sa sakit. Dali-dali niyang binuksan ang chat box namin ni Shen mo. Pagkatapos niyang makita ang mensahe ko na nag-aaya sa kanya na magkita, Shen mo. Tatawagan na sana niya ako para magpaliwanag. Shen mo, pero sa sandaling iyon, Shen mo. Hinawakan ni Luli ang kanyang kamay sa gilid, Shen mo. Xiao Jieji, pwede mo ba akong samahan dito? Hindi sumagot si Xiao Jiajia. Walang pakundangang inalis niya ang kamay ni Luli. Sinabi ng kanyang isip kay Xiao Jiajia sa pagkakataong ito, na kung hindi siya dumating sa oras na itinakda ko, sa lokasyon na ipinadala ko, magagalit ako. Nang maalala niya ang tagpo kung paano ko siya binuhat noon palabas ng nasusunog na gusali. Ang balisang puso ni Xiao Jiajia ay unti-unting kumalma. Hindi, labis niya akong mahal. Kaya niyang sungin ang apoy para sa akin. Paano niya ako basta nalang susukuan dahil lang sa bagay na ito? Lumipas ang bawat segundo. Tinitigan ko ang bakanteng pwesto sa harap ko. 1-0 minuto, tapos 1-0 minuto pa. Hindi pa rin nagpapakita si Xiao Jiajia. At sa oras na ito, lumipas na ang 1 oras. Mula sa oras na napagkasunduan namin. Medyo nadismaya. Pero hindi naman ganoon kadismaya. Balak ko sanang makipaghiwalay ng harapan. Sayang lang, may ayaw maghiwalay ng maayos. Yumuko kong ipinaskil ang nilalaman na inedit ko sa aking mga kaibigan. Ilang minuto ang lumipas. Muling umugong ang usapan sa campus network ng Kyoto University. Dahil may nag-screenshot ng aking Facebook status. At ang nilalaman ay masayang single. Hindi ko pinansin ang muling pag-ingay ng campus network. Diretso akong nagmaneho papunta sa airport. Pagdating sa airport, inutusan ko ang driver na ibalik ang sasakyan sa villa. Pagkatapos kong sabihin kay Tiyahin Zhao kung saan ako pupunta, pinatay ko na ang aking cellphone. At sumakay sa eroplano. 3 oras matapos akong makasakay sa eroplano. Umalis lamang si Jiajia sa ospital. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ay matatanggap niya ang balita na nagdeklara akong single.
Kaya hindi siya makapaniwalang binuksan ang aking Facebook. Ngunit isang pahalang na linya ang sumalubong sa kanya. Nang makita ito, natigilan si Xiao Jiajia. Napaisip siya kung binlock ko ba siya o binura. Habang iniisip ito, nagmamadali siyang tumawag sa akin. Ngunit sa kabilang linya, paulit-ulit lamang ang naririnig niyang malamig at mekanikal na boses. Hindi alam ni Jiajia kung anong sitwasyon ang kinakaharap niya ngayon. Ang tanging nararamdaman niya ay, sa sandaling hindi niya ako makontak. Tila bumaliktad ang mundo. Nawalan ng kulay ang lahat sa kanyang paningin. Habang umaasa sa huling pag-asa, nang makarating siya sa address na ipinadala ko sa kanya, nagpalingalinga si Xiao Jiajia sa paligid. Umaasang makita ako. Ngunit maraming tao ang dumaraan. Wala lang ako. Ipinagawa ni Xiao Jiajia ang coffee shop na ito para sa akin. Dito rin kami madalas magkita. Tinitigan niya ang pamilyar na lugar. Tila bawat mesa ay naglalaman ng masasayang alaala ng aming mga pag-uusap at pagtatampuhan. Masasayang mukha. Ngunit sa isang iglap lamang, naglaho ang ilusyon sa kanyang harapan. Hinanap ni Xiao Jiajia ang staff. At nagkunwaring kalmado ng tanungin kung saan ako nagpunta. 2 oras pong nakaupo dito si Emerson bago umalis. Wala rin po siyang in-order. Kailan po siya umalis? Yelen, sa tingin ko mga 10 oras 30 minuto po. Sa pag-isip sa panahong ito, napayo ko si Xiao Jiajia at tumingin sa kanyang cellphone. Ang mensahe sa itaas ay 9 oras 30 minuto. Napagkasunduang magkita sa cave ng 9 oras 30 minuto. Ngunit ang oras ngayon ay 2 ng hapon. At pagkarating ko sa napagkasunduang oras, hinintay ko pa siya ng 1 oras. Sa 1 oras na ito, ano kaya ang iniisip ni Shenmo? At anong klaseng desisyon ang kanyang ginawa? Para siya, sa 1 oras na hindi ako nagpakita. Hindi man lang ako sinubukang kontakin. Kahit ayaw kong aminin. Ngunit sa sandaling ito, lahat ng pagtitiwalang inakala ni Xiao Jiajia ay nawasak. Nagsimula niyang mapagtanto na talagang galit ako ngayon. Ang ginagawa ni Shenmo ngayon, hindi kaya'y ayaw na niya sa akin. Pagkalabas ng hinalang ito, hindi napigilan ni Xiao Jiajia ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi mapigilang manginig ang kanyang mga kamay. Bumalik siya sa kotse na parang isang zombie. Paulit-ulit na tinatawagan ng kanyang nanginginig na kamay ang aking telepono. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang isa pang cellphone ni Xiao Jiajia na nakalagay sa upuan sa tabi ng driver ay nag-vibrate rin. Siguro hindi matawagan ni Luli ang cellphone na ito, kaya tinawagan niya ang kanyang backup na cellphone. Ngunit wala man lang ideya si Xiao Jiajia na sagutin ang tawag. Sikip ang kanyang dibdib. Sumasakit ang kanyang ulo. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Kahit ang pagkurap ay parang napakahirap na bagay. Ngunit blanko ang kanyang utak. Gusto sanang magmaneho ni Xiao Jiajia papunta sa bahay ni Shenmo para hanapin ako. Ngunit napansin niyang ang kanyang kamay na nakahawak sa manibela ay walang kahit katiting na lakas. Sa ilang segundong pagkatulala ni Xiao Jiajia, tumawag ang kanyang best friend. Dali-daling sinagot ni Xiao Jiajia ang tawag. Ang unang salitang kanyang sinabi ay tulungan mo ako. Nagulat ang best friend niya sa kabilang linya. Pagkatapos ay bumuntong hininga at pumayag. Matapos sabihin kay best friend ang kanyang lokasyon. Para bang nagkaroon ng labasan si Xiao Jiajia. At nagbulong sa sakit. Hindi ko makontak si Shenmo. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Sigurado akong labis siyang nasasaktan. Kaya ayaw niya akong pansinin. Hindi naman lingid sa'yo yan. Sadyang sakim ka lang. Xiao Jiajia. Kung hindi lang dahil sa pinagsamahan natin mula pagkabata. Sa ginawa mong ito, kahit ako, hindi kita igagalang. Bagamat nakakasakit ang mga salita ng kaibigan niya. Hindi sumagot si Xiao Jiajia. Nakayuko lamang siya. Tinatanong din niya ang sarili. Bakit ko nagawa sa kanya ito? Kailan ba ito nagsimula? Tila ako yon. Kahit pa ang lahat ay humahanga at pumupuri sa anak ng kapitbahay. Siya pa rin ang pinaka-espesyal sa paningin ko. Kahit kailan. Basta naroon siya. Sa kanya mapupunta ang aking atensyon. Ano man ang oras. Kung kailangan niya ako, hindi ako magdadalawang isip na magpakita sa kanyang tabi. Hindi ako nagtatampo. Hindi rin ako humihingi ng anumang bagay. Nagpapakasipag ako ng walang reklamo. Sa paglipas ng panahon, ang aking sarili na may matalas na pag-iisip sa paningin ng iba. Walang anumang bahid ng pagiging mahigpit sa harap niya. Nang dumating si Luli na may ganap na magkaibang personalidad, nagsimulang mag-isip ng iba si Xiao Jiajia. Kung ikukumpara sa akin na walang masyadong hangarin. Napakaraming paraan para mapasaya si Luli. Kahit kaunting pansin lang ang ibigay sa kanya. Masaya na si Luli ng 1 buwan. Ang bagong pakiramdam na ito ng tagumpay. Ang nagtulak sa kanya na huwag pigilan ang sadya ni Luli na paglapit. Nagsimula siyang mag-isip ng iba. Nagsimula siyang magsinungaling sa akin.
At nagsimulang ilaan ang mas maraming oras kay Luli. Ano bang mali ang ginawa ko? Hindi kailanman naranasan ni Xiao Jiajia ang ganito. Napagtanto niya ang kanyang pagiging hamak at kahiyahiya. Wala siyang nagawa kundi sumandal sa upuan ng kanyang sasakyan. Nang dumating ang kaibigan niya, ang nakita niya ay si Xiao Jiajia na parang mamamatay-matay na. Nang maamoy ang amoy ng disinfectant sa kanya, nandidiring tinakpan ng kaibigan niya ang kanyang ilong. Huwag mong sabihin sa akin. Yan ang suot mong maruming damit para makita si Shen mo. Nang marinig ang boses ng matalik na kaibigan, natauhan si Xiao Jiajia. Maya-maya pa, hinila niya ang mga sulok ng kanyang bibig. Ayusin ko muna ang sarili ko bago ko siya hanapin. Ayusin ko muna ang sarili ko bago ko siya hanapin. Sa ganitong itsura niya, hindi na rin nakapagsalita ang matalik na kaibigan. Dinala siya sa hotel para maglinis at mag-ayos, bago nagmadaling umuwi sa bahay ko. Ngunit ang dalawa ay naghintay sa harap ng pintuan ng bahay ko ng kalahating oras. Ngunit walang lumabas, kaya nahihiyang humakbang si Xiao Jiajia ng ilang hakbang. At gagamitin na sana ang fingerprint para mag-unlock. Ngunit nang ilagay niya ang kanyang daliri, nakatanggap siya ng mensahe na nabigo ang pagkilala. Nang marinig ang mekanikal na boses na ito, biglang naniga sa kinatatayuan si Xiao Jiajia. Ayaw niyang sumuko at susubukan pa sana niya ulit. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Auntie Zhao mula sa likuran. Miss Xiao. Auntie Zhao, hinahanap ko si Shen mo. Alam ko pong nagbakasyon ang Young Master. Wala siya sa bahay sa mga panahong ito. Kailan siya babalik? Hindi ko rin po alam. Bukas, pupunta rin ako sa ibang bansa para magbakasyon ng ilang panahon. Hindi mo na kailangang pumunta rito sa hinaharap. Nang makita ni Xiao Jiajia na papasok na sa bahay si Auntie Zhao pagkatapos niyang sabihin ito, agad niya itong pinigilan. Auntie, maaari mo bang tulungan akong tawagan si Shen mo? May gusto akong sabihin sa kanya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ito ang gusto ng Young Master. Hindi kita matutulungan. Miss Xiao, matagal mo nang kilala ang Young Master. Dapat alam mo ang ugali ng Young Master. Tanungin mo ang sarili mo kung ano ang ginawa mo. Kaya nagawa itong magdesisyon ng Young Master namin. At ang Young Master namin mula pagkabata ay hindi pa nakaranas ng anumang paghihirap. Ikaw ang unang nagpaiyak sa Young Master. Sana hindi ka magsisi sa huli. Parang may nakabara sa lalamunan ni Xiao Jiajia. At hindi siya makapagsalita kahit isang salita sa loob ng mahabang panahon. Tungkol naman sa tanong ni Auntie Zhao, hindi niya ito masagot. Wala rin siyang mukhang sumagot. Sa muling pagsara ng pintuan sa kanyang harapan, tuluyan ng tumulo ang luha sa mapupulang mata ni Xiao Jiajia. Pumuti ang kanyang mahigpit na pagkakahawak. Tila siya ay matutumba anumang oras. Nakita ng kanyang matalik na kaibigan ang kanyang kalagayan. Sa huli ay napabuntong hininga na lamang. Alam niya at ni Xiao Jiajia na hindi na nila ako makikita ngayon. Tungkol naman sa hinaharap, hindi kayang isipin ni Xiao Jiajia. Kasabay nito, pagkalapag ng eroplano sa Port City International Airport, hindi ko inaasahang makasalubong ang isang lalaking malaki ang tiyan, na nanggugulo sa isang babae. Halata namang gusto lang niya ang contact information ng babae. Nang tanggihan, sinadya niyang hawakan ang babae. Pagkatapos ay diretsong sinabi na ang babae ay naghahabol ng pera. Nanonood lang ang lahat sa paligid. Hindi ko matiis na panoorin ito, kaya't ako'y tumulong. Ngunit hindi pa kami nakakapag-usap ng ilang pangungusap. Sumabog na sa galit ang lalaki at nagmura. Hindi ako nagpatalo, at agad na kumilos. Hindi nagtagal. Mabilis na dumating ang mga security personnel ng airport, at pinalibutan kami. Kasabay nito, sa di kalayuan sa EA Lounge, nakita ng ilang pares ng mata ang sitwasyon. Ang galing magsalita ng lalaking iyon. Talagang napakagaling. Ngunit magkakaroon siya ng problema. Ang makipag-away sa airport ng Port City, hindi gaanong kalaki ang problema. Ngunit hindi rin naman kaliit. Kung magpumilit ang lalaking nabugbog, baka makulong siya ng ilang araw. Tutulungan ba siya ni Sister Han? Huwag kang mag-alala, hindi niya kailangan. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Jiang Yao. At akmang magsasalita pa. Nang makita niya akong tumatawag sa telepono. Pagkatapos, may sinabi ang pinuno ng mga security personnel sa kanyang radyo. Magalang siyang gumawa ng senyas na pinapapasok ako. Pagkaalis ko, kinuha nila ang lalaking nakaluhod sa lupa. At hindi makatayo sa sobrang sakit at kinaladkad. Paano mo nalaman na hindi siya mapapahamak, Sister Han? Nang bumaba ng eroplano ang lalaki, inihatid siya ng mga tauhan ng eroplano. Ang mapansin siya ng mga tauhan ay hindi lang dahil mayaman siya, kundi tiyak na may iba pa siyang katayuan. Dahil sa labis na kasiglahan ng babae sa labas ng airport, nagpumilit siyang ilibre ako ng pagkain. Hindi ako makatanggi. Pagkatapos kong mag-check-in sa hotel, 8:08 na ng gabi,
Tinitigan ko ang telepono kong mabilis maubusan ng baterya dahil sa madalas na pagtawag. Nangunguyapit, inis akong napakunot noo. Saka ko lang ito sinaksak. Habang tumatawag sa mga magulang ko para magbalita na ligtas ako. Kinabukasan, pinasabi ng mga magulang ko na sabihin ko kay Ate Shen Kinyu ang address ng hotel para makapagpadala siya ng mga gamit. Pagkababa ko ng telepono, tiningnan ko ang numerong sumisingit na naman. Inis akong bumuntong hininga. Kahit hindi ko kilala ang numero, hindi ko na kailangang mag-isip kung sino ang tumatawag. Si Xiao Jiajia yon sa kabilang linya. Nang akala ni Xiao Jiajia na hindi ko rin sasagutin ang tawag na ito, biglang kumonekta ang telepono. Tinitigan ang pahina ng tawag. Bumilis ang tibok ng puso ni Xiao Jiajia. Okay ka lang ba? Wala pang isang araw. Pero wala na sa sarili si Xiao Jiajia. Puno ng itim ang ilalim ng mapupulang mata. Wala siyang sigla. Hindi ko nakikita. Pero nakita ko na. Wala rin akong pakialam. Xiao Jiajia, hindi ka ba napapagod? 79 na hindi nasagot na tawag. Kung hindi lang matibay ang kalidad ng telepono ko. Sa tingin ko nasira na ang telepono ko. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Pwede bang magkausap tayo ng harapan? Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Kung paano kayo naglalandian ni Luli sa likod ko? Kung gaano kasaya ang inyong makasalanang relasyon? O kahit na nagtaksil ka, ako pa rin ang pinakamamahal mo. Xiao Jiajia, walang halaga sa akin ang paghingi mo ng tawad. Hindi iyan ang totoo. Sa pagitan namin ni Luli, walang anumang makabuluhang nangyari. Ang yakap lang ang pinakamarami. Wala nang iba pa. Huwag kang tumanggi agad. Bigyan mo ako ng pagkakataon, maaari ba? Nagmamakaawa siya habang humihikbi para iligtas ang sarili. Simula nang mawala ako kahapon. Pakiramdam ni Xiao Jiajia, ang mundo niya ay blanko. Iisa lang ang nasa isip niya. Ikaw ang taong hindi ko kayang iwan. Kapag nahanap lang kita, magkakaroon ng saysay ang lahat sa paligid. Kaya't baliw siyang nakipag-ugnayan sa akin. Ngunit hindi niya inaasahan na mapalitan lang ng wala kang kwenta. Marami pang gustong sabihin si Xiao Jiajia. Ang naririnig na lang sa telepono ay ang abalang tono. Hindi niya sinasadyang muling tinawagan. Ngunit natuklasan niyang na-block ko na ang numerong iyon. Kaya't napilitan siyang gumamit ng ibang telepono para tumawag. Tinitigan ko ang telepono na tumatawag muli. Naalala ko ang ipinangako ko sa mga magulang ko. Kaya't nagtiis ako at hindi pinatay ang telepono. Kaya't ang unang bagay na ginawa ko pagkalabas ng bahay ay pumunta sa tanggapan ng telepono para kumuha ng bagong nice card. Pagkatapos ay ipinadala ko ang bagong numero sa mga magulang ko. At pansamantalang hindi ginamit ang lumang NSS card. Pagkatapos ay sinundan ko ang rekomendasyon ng mapapapunta sa labas ng bar. Makalipas ang ilang minuto, sumunod si Jiang Yueyao sa bartender. Papunta sa akin. Noong mga oras na yon, nakaupo ako sa harap ng bar. Nagpapalipas ng oras sa paglalaro ng telepono sa umiikot na upuan. Nagunat siya at naghikab. Pagkatapos ay bigla siyang huminto. Nalalaki ang mga mata. Hindi kaya nagkataon lang. Kumabog ang dibdib ni Jiang Yueyao. Pagkatapos ay tumabi siya sa akin. Ako ang responsable sa bar, gwapo. Anong kailangan mo sa akin? Binayaran ko na ang mga upuan malapit sa baybayin. Nang makapasok ako sa bar, doon ko lang napagtanto na ang dulo ng batong kalye na ito ay ang baybayin pala. Ang pag-upo sa mga upuan doon ay nagbibigay daan upang masilayan ang buong tanawin ng baybayin. Mayroon akong kakaibang ugali. Gusto kong maghanap ng katahimikan sa gitna ng ingay. Sinundan ni Jiang Yueyao ang tingin ko sa kanlurang bahagi ng bar. Tapos tumawa. Medyo nagiging abusado ka na. Ang bahaging iyon ang pinakamagandang pwesto sa bar. Gusto mo suluhin lahat? Kung hindi ka lang gwapo. Gusto na kitang palayasin. Sinulyapan ko siya. Bigla na lang siyang naglabas ng card na parang salamangkero. Magkakapera ka ba kung may pera? Tinitigan ni Jiang Yueyao ang card sa kamay ko. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Kinuha niya ang card at iniabot sa waiter sa likod niya. Sa kanya ako tinanong, ilang pwesto ba ang kailangan mo? Sa loob ng 10 metro. Diretsahang sumagot si Jiang Yueyao. Nagbigay siya ng senyas. Agad may naglinis ng mesa. Hindi nagtagal, may dumating at dinala ako sa may bintanang abot sa sahig. Bakit mo pinayagan ang hiling niya, Ate Yao? Hindi naman kinakapos sa pera ang bar. Nang marinig iyon, sinamaan siya ng tingin ni Jiang Yueyao. Naalala ko noong nasa airport ako. Yung babaeng hindi man lang inalis ang tingin sayo. May pahiwatig niyang sinabi. Natatakot akong may magalit sa akin. Nang lumayo na siya, saka lang natauhan ang lalaking nagtanong. Kung ano ang sinabi ni Jiang Yueyao. Wala namang pakialam si Jiang Yueyao sa iniisip ng mga tao sa bar. Mabilis siyang pumasok sa elevator. Umakyat sa ikalawang palapag. At walang tigil na sumugod sa loob ng silid.
Hulaan niyo kung sino ang nakita ko sa baba. Ngunit pagbukas niya ng pinto, tulog na ang dalawa sa loob ng silid. Pagkakita nito, umismid siya. At naghikab ng nakakatamad. At pumikit na rin. Makalipas ang kalahating oras. Ginising siya ni Leng Yu. Para kumain sa baba. Naghihikab si Jiang Yueyao. At antok na sumunod sa dalawa palabas. Pagkalabas pa lang ng pinto ng silid. Biglang natauhan si Jiang Yueyao. Magsasalita sana siya. Nang makita niya si Gu Qinghan na nakatayo sa harapan at nakatingin sa baba. Nang mapansin ang tingin niya, napahawak si Jiang Yueyao sa noo niya. Hanjay, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nakareserba na ng lalaki na yon ang buong lugar na yon. Ang bar counter na kinakainan nila madalas ay nasa loob din ng 10 metro ko. Sa ngayon, 1/4 ng mga customer sa hall ay nakapila sa harap ng pwesto ko. Kahit yung hindi pumila ay nakatuon din ang atensyon sa gawi ko. Maging ang mga lalaki ay nakikisali rin. Wala akong tinatanggihan. Basta pumila. Basta maganda ang mukha at katawan. Kahit sino ay maaaring umupo sa harap ko at makipaglaro sa akin. Ang mananalo ay maaaring idagdag ako sa kanilang mga kontak. Ang matatalo ay tatakbo sa baybayin sa labas. Nakatayo lang sila. Sa sandaling ito, may dalawang babae na naman ang tumakbo palabas. Si Jiang Yueyao na napansin lang kung ano ang nangyayari, ay nagulat at walang imik. Ang galing maglaro ng lalaki na ito. Hindi nagkomento si Leng Yu. Si Gu Qinghan naman ay ibinalik na ang tingin. Naglakad siya papunta sa elevator. Hindi ko alam kung bakit. Nakaramdam ng kakaibang lamig si Jiang Yueyao. Sinasadya niyang binangga si Leng Yu. Hindi mo ba nararamdaman na may mali? May diferensya ang utak mo. Kahit ang pwesto sa pagkain ay kaya mong ibenta. Onate mo na rin pati ang utak mo. Hindi gusto ni Gu Qinghan ang amoy ng pagkain sa loob ng silid. Kaya sa unang palapag sila kumakain. Alam ni Jiang Yueyao kung bakit nagagalit si Leng Yu. Agad siyang sumunod para humingi ng tawad. Makikipag-usap ako sa kanya. Para makahiram ng mesa para makakain tayo. Hindi pinapansin ni Jiang Yueyao ang pagiging malamig ni Leng Yu. Pagkababa niya, agad siyang tumakbo papunta sa akin. Bumati siya at umupo sa harap ko. Libre ang inumin ngayon. Pwedeng makahiram ng mesa para makakain kami. Pwede ba? Pagkatapos kong tumango, agad na pumunta si Jiang Yueyao sa katabing booth. Kinawayan niya si Gu Qinghan at Leng Yu. Sinisisi ni Leng Yu sa mahinang boses. Kahit na siya ang may-ari ng lugar na ito, kailangan pa ring humiram ng pwesto para makakain. Kasalanan ito ni Jiang Yueyao. Si Gu Qinghan naman ay parang hindi apektado. Inalis niya ang tingin sa direksyon ko. At tumayo at umupo sa tabi ni Jiang Yueyao. Sa paghihintay na maihain ang pagkain, si Jiang Yueyao ay nakadukwang sa sofa na malapit sa akin. Pinapanood ako at ang mga lumalapit sa akin para makipaglaro ng dice. Lumipas ang bawat segundo. Iilan na lamang ang natitira sa harap ko. Walang makatalo sa akin. Dahil dito, naghikab ako dahil sa init. At tumayo para umalis. Nagulat si Jiang Yueyao nang makita ang ginawa ko. At agad na nagsalita. Aalis ka na? Siguro sobrang nababagot ka na. Baka pwede mong subukang sumali sa amin. Magaling maglaro ng dice ang aking kaibigan na si Han. Nang marinig ito, tumigil ako sa paglalakad. Lumingon ako. At tumingin sa babaeng nakayuko at naglalaro sa kanyang cellphone. Sa totoo lang, sa lahat ng babaeng nakilala ko, siya ang pinakagusto ko. Tila napansin niya ang aking tingin. Kaya tumingala si Gu Qinghan na naglalaro ng cellphone. Nagtagpo ang aming mga mata. Buong galang akong tumango sa kanya. At lumapit sa kanyang harapan. Narinig ang mga salitang ito. Bahagyang natawa si Gu Qinghan. Nagtanong pa siya kahit alam na niya. Anong lalaruin? Ang ingay-ingay sa pwesto ko. Hindi ba niya napansin? O baka naman. Naglalaro kasi siya sa cellphone niya. Nag-isip ako. At nawalan na ako ng gana. Tutal, dahil din lang naman dito. At napatingin siya sa akin. Kaya lumapit ako. Kung wala siyang interes, huwag na lang. Sa pag-isip nito, nagpakita ako ng paumanhing ngiti. Pasensya na sa abala. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod ako at umalis. Pinanood ni Gu Qinghan ang aking pagtalikod. At biglang nakaramdam siya ng lungkot. Bumigkas siya ng maglaro. Narinig ko yon. Ngunit nagkunwari pa rin akong hindi. Ngunit ayaw ni Jiang Yueyao na basta na lang akong umalis. Dali-dali siyang sumugod para pigilan ako. Nagmamadali siyang nagsalita. Maglaro, sabi ni Ate Han na maglaro. Ayoko siyang kalaro. Gusto mo bang ako ang kalaro mo? Nang marinig ito, agad natigilan si Luo Qingyu. Ngunit sa sumunod na segundo, napansin niya ang tingin ni Gu Qinghan. Agad siyang natauhan. At mabilis na umiling. Hindi ako marunong maglaro. Si Ate Han na lang ang kalaro mo. Magaling si Ate Han. Sa bibig niya ay papuring salita. Ngunit ang mga mata ay nagmamakaawa. Alam niya kung gaano kahirap mapasulyap si Gu Qinghan sa iba.
Kung dahil sa kanya ay masira ito, papatayin siya ng mga bigating tao ni Jiang Yueyao. Bagamat unang pagkikita pa lamang, mabilis kong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi ako gaanong interesado. Kaya binalak kong tumanggi ng mahinahon. Pero ayaw niya akong kalaro. Paano mangyayari? Nagpapanggap lang siya, gets mo? Hindi ko maiwasang mapangiti. Lumingon ako kay Gu Qinghan. Nakita kong naging awkward siya dahil sa sinabi nito. Ngunit pilit niyang pinapanatili ang pagkunwari na walang nangyari. Agad akong mas lalong napahalakhak. Muling umupo ako sa harap niya. Inalog ko ang dice cup sa mesa. Anong laro? Bahagyang sumulong si Gu Qinghan. 3 round, 2 panalo. Sundin natin ang gusto mo. Kapag natalo, tatakbo sa labas. Kapag nanalo, magpapalitan ng contact number. Pwede ba ang malaki o maliit? Hindi na nakipagtalo si Gu Qinghan. Hinayaan niya akong magdesisyon. Sige, maliit. Ikaw muna. Hindi na tumutol si Gu Qinghan. Nakita ko siyang itinulak ang dice cup sa mesa ng basta-basta. Inaalog ito ng 2 o 3 beses at tumigil. Pagkatapos ay sininyasan niya ako. Ako naman ay inalog lang ito ng ilang beses at ibinaba. Pero tama nga ang sinabi ni Jiang Yueyao. Kahit na puro 3 ang lumalabas sa dice ko. Pero pinagsama-sama ni Gu Qinghan ang lahat ng 3. Wala akong laban, talo kong talo. Agad akong tumayo at naghanda para tumakbo. Nang makita ang kilos ko, agad na sumenya si Gu Qinghan. Biglang naliwanagan si Jiang Yao. Muli niya akong hinarang. Teka, guwapong lalaki, huwag kang aalis. Bakit ang babait ninyong mga ate? Ayaw ninyong lumabas ako at tumakbo? Siyempre hindi. Panalo kami. Gusto namin ang iyong contact details. Nang marinig ito, hindi na ako makapagpanggap na walang alam. Kaya't tapat kong kinuha ang aking cellphone. Matapos magpalitan ng contact at lagyan ng note ni Gu Qinghan, sumali rin si Jiang Yao. Gusto ko ring magdagdag. Sigurado akong hindi ako kasing galing mo sa dice. Kung gayon, libre na ang lahat sa tuwing pupunta ka rito. Kung gayon, bakit hindi mo na lang ako ilibre ng pagkain? Sa ugali ni Jiang Yao, mahuhulaan mong mahilig siyang kumain. Sa kanyang sinabi, hindi ako natatakot na magkamali. Nang marinig ito, agad na nag-scan si Jiang Yao. Kung gayon, kasunduan. Ako nga pala si Jiang Yao. Nga pala, nagbabakasyon ka ba sa Port City? Sa kasalukuyan, masasabi kong, kung may kailangan ka, magpadala ka lang sa akin ng mensahe. Kailangan ko nang magpahinga, sa susunod na lang. Pagkasabi nito, hindi na hinintay na pigilan siya ni Jiang Yao. At nauna na akong lumabas ng bar. Pagkalipas ng ilang minuto, nang makita ang nag-iisip na ekspresyon ni Gu Qinghan, hindi napigilan ni Leng Yu na magtanong. Anong problema, Ate Han? Interesado ka ba sa kanya? Hinihimas ni Gu Qinghan ang kanyang sumasakit na ulo. Bumuntong hininga siya, pero hindi siya interesado sa akin. Hindi sumang-ayon si Leng Yu. Sinulyapan niya si Jiang Yao. Mukhang mas interesado siya kay Jiang Yao kaysa sayo. Ngunit natakot si Jiang Yao na nagbabrowse ng aking mga post sa social media. Impossible. Pero nang isipin ang nangyari kanina, parang totoo nga. Habang sinasabi ito, iniabot niya ang kanyang cellphone kay Gu Qinghan. Tignan mo, kakabreak lang niya. Sa nakikita ko sa kanyang social media, kamakailan lang. Pagkarinig nito, lumapit si Leng Yu na may pagtataka sa kanyang mukha. Ano, imposible naman. Mayroon bang ganoong bulag? Bagaman ang aking ugali at itsura ay hindi niya gusto. Hindi naman niya masasabi na hindi ako maganda. Ngunit nang makita niya ang laman ng social media ko, bihira siyang natahimik. Talagang mayroon ng ganoong bulag. Nagsimulang mag-analisa si Jiang Yueyao na nakakunot ang noo. Kaya pala pumunta si Shen Mo sa Hong Kong para maghilom ng sugat sa puso. Napakaganda nito. Sumugod ka na, Ate Han. Tinitignan si Jiang Yueyao na labis na nasasabi. Napaisip si Gu Qinghan sa kanyang sarili. Halata ba ako masyado? Hindi naman. Simula pa lang nang makita mo si Shen Mo kahapon. Hindi mo na siya matigilan ng tingin. At kahapon sa airport, sinabi mo na hindi niya kailangan ng tulong natin. Pero kinontak mo pa rin ang responsable sa airport para bigyan siya ng kaginhawahan. Nang sabihin ni Gu Qinghan ang mga salitang iyon, halata namang katatapos lang niyang magpadala ng mensahe. Matalas ang mata ni Jiang Yueyao. Agad niyang nakita ang mensaheng ipinadala niya. Kung ang ginawa ni Gu Qinghan kahapon ay maituturing na bigla ang pagpapakita ng kabutihan, ang ginawa niya ngayon ay talagang hindi nila inaasahan. Kaya naman nag-alok si Jiang Yueyao na hiramin ang pwesto ko. Kaya niya ako inudyukan na maglaro ng dice kasama si Gu Qinghan. Hindi tumanggi si Gu Qinghan, na nangangahulugang tama ang hinala niya. Tinitignan ang dalawang nagkikindatan sa harap niya. Umiling si Gu Qinghan nang walang magawa. Hindi niya ito itinanggi. Hindi pa nagkakaroon ng kasintahan si Gu Qinghan. Ngunit alam niyang ang nararamdaman nito para sa akin ay hindi lamang simpleng pagkakaibigan.
Hindi mapigilan ang tibok ng puso. Ang init ng pakiramdam ay nagpapaalala sa kanya na ito ay mga karanasan na hindi pa niya naranasan noon. Iniisip niya na binubulong niya ang pangalan ko sa kanyang isipan. Namumula ang kanyang tainga sa panunukso ni na Jiang Yueyao at Leng Yu. Sa paningin nila. Sa huli, nagbitiw siya ng panuntunan. Huwag siyang abalahin. Nagkatinginan sina Jiang Yueyao at Leng Yu. Tumango bilang pagsangayon. Alam ni Leng Yu na ang pag-ibig ay dapat kusang dumating. At si Jiang Yueyao naman ay iniisip. Hanggat hindi pinag-uusapan si Gu Qinghan, ang pagyaya niya sa akin na lumabas ay hindi rin paglabag sa mungkahi ni Gu Qinghan. Sa kabilang banda, pagkaalis ko ng bar ay napansin ko sa dilim. Maraming mata ang nakabantay sa bawat galaw ko. Ang nakapagtataka. Bago pa man ako makagawa ng kahit ano, ang mga matang iyon ay biglang naglaho. Umikot pa ako ng ilang beses sa paligid para masigurong ang sumusunod sa akin sa dilim. Ang mga matang iyon ay tuluyang naglaho. Bago ako sumakay ng taxi pabalik sa hotel. Pagkatapos maghilamos at magsipilyo, kinuha ko ang aking cellphone at pumunta sa balkonahe ng hotel. Humiga ako sa tumba-tumba. Binuksan ang berde at nagsimulang mag-reply sa mga mensahe. Nang makita nila na ako'y nagbalik buhay, agad na nagpadala ang aking kaibigan ng ilang question mark. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipaalam sa akin ang nangyari ngayong araw. Sa campus network, sina Xiao Jiajia at Luli. Ang mga litrato at video ay nawala. Hinala niya na pinagawa ito ni Xiao Jiajia sa iba. Bukod pa rito, nagpadala rin ang aking kaibigan ng litrato. Sinabi ni Xiao Jiajia sa campus network na siya at si Luli ay isa lamang pagkakamali. Matatag ang inyong relasyon. Hindi kayo naghiwalay. Mukhang maraming tao ang naniniwala. Magkababata kami at sabay na lumaki. At nagkaroon ng ilang taon ng relasyon. Dagdag pa ang aming itsura, pamilya, at kakayahan ay halos pareho. Kaya sa paningin ng mga estudyante sa Beijing, kami ang perpektong magkapareha. Nang lumabas ang litrato ko sa aking social media noong araw na yon, sumikat ito ng husto. Maraming tao ang hindi naniwala. Akala nila may sadyang nag-edit ng litrato para maghasik ng away. Ngayon, naglabas si Xiao Jiajia ng ganitong pahayag. Mas maraming tao ang naniniwala na hindi kami naghiwalay ni Xiao Jiajia. Binuksan ko ang litrato na ipinadala ng aking kaibigan. Ito ay screenshot ng pahayag na inilabas ni Xiao Jiajia. Ang nilalaman ay Jai Eya Nan. Eya. Pero matatag ang relasyon namin ni Shenmo. Tungkol naman sa mga litrato noong nakaraang mga araw. Ito ay simpleng pagtulong lamang sa nangangailangan. Pakiusap po, huwag na pong ikalat ang mga litrato at video na may masamang intensyon. Kung hindi ay gagawa ako ng hakbang para protektahan ang aking mga karapatan. Napakaikling pahayag. Punong-puno ng katuwiran na hindi mo masisisi. Bahagya akong umisi. Matapos sumagot sa ilang kaibigan, binuksan ko ang forum ng campus network. Dahil sa kasikatan, nasa tuktok pa rin ang post ni Xiao Jiajia. Hindi ko na kailangang maghanap pa para mahanap ito. Binuksan ko ang seksyon ng mga komento. O kaya'y direktang nag-type ng isang linya. Ako ay single sa kasalukuyan. Ang usaping matatag ang relasyon namin ni Xiao Jiajia ay pawang gawa-gawa lamang ni Xiao Jiajia. At saka ang litrato at video ni Xiao Jiajia at Luli sa ulan ng kanilang romantikong yakapan ay ako mismo ang naglabas sa simula pa lang. Magalang kong binabati ang dalawa na magsama habang buhay. Matapos kong sagutin ang mensaheng ito, naisip ko, kung gusto talaga akong inisi ni Xiao Jiajia, hindi ko na kailangang maging masyadong magalang. Kaya kinopya ko ang mensaheng ito at ipinost sa aking sariling profile. At sinama ko pa ang pangalan ni Xiao Jiajia at Luli. Matapos kong gawin ang mga ito, gumaan ang pakiramdam ko at naglaro ng cellphone. Pagkatapos ay bumalik ako sa kwarto para matulog. Kasabay nito, nang makita ni Xiao Jiajia ang aking sagot, ang kanyang mukha ay naging itim na itim. Agad niyang binuksan ang aking campus network. Sa pribadong pahina ng mensahe, Shenmo, nasaan ka? Kailangan bang gawin mong ganito kalala? Para sa ating relasyon sa loob ng maraming taon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Para magpaliwanag sa'yo, pwede ba? Matagal siyang naghintay. Hindi pa rin natanggap ni Xiao Jiajia ang aking sagot. Nasasaktan at walang lakas siyang sumandal sa sofa. Kinuha ang alak sa mesa at uminom ng tahimik sa kamuling nagpadala sa akin ng mensahe. Hindi na kailangang magkita. Hayaan mo si Luli na magpaliwanag sa'yo ngayon, pwede ba? Gusto lang kitang maging mas interesado sa akin. Sa araw na yon lang kami nagkayakap. Shenmo, ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko naisip na maghihiwalay tayo. Huwag kang maging malupit, gusto kita. Pagkatapos kong ipadala ang mensaheng ito, si Xiao Jiajia ay bumagsak sa carpet sa tabi ng sofa. Hindi niya alam kung sino ang may kagagawa nito. Basta, hindi niya talaga matunton kung nasaan ako ngayon.
Hindi ko siya bibigyan kahit katiting na pagkakataon na huminga. Maglalaho na lang ako sa buhay niya. Si Xiao Jiajia ay nagdurusa sa lahat ng oras. Binabasa na lang niya ang mga lumang chat namin. Umaasa na sa susunod na segundo, makakatanggap siya ng mensahe mula sa akin. Gusto niya na kahit murahin o saktan ko siya. Mas okay pa yon kaysa sa hindi ko siya bigyan ng kahit anong balita. Pero nang makatanggap siya ng ganitong malamig at walang pusong mensahe, para namang sinaksak ang puso niya. Si Xiao Jiajia ay nakapikit. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Shenmo, alam ko na talaga na nagkamali ako. Bakit hindi mo ako maawaan kahit kaunti lang? Dati naman, mahal na mahal mo ako. Simula nang magpakawala ako ng bomba sa university website noong araw na yon, hindi ko na masyadong sinusubaybayan ang mga balita mula sa Beijing. Ngayong araw, nakatulog ako sa hapon dahil sa ulan. Pagkagising ko, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Jiang Yueyao. Minsan lang kami nagkita. Hindi ko talaga inasahan na magiging ganito siya ka-agresibo. Sinasabi ko sa sarili ko habang binubuksan ang chatbox. Shenmo, gusto mo bang lumabas at magsaya? Nag-organize ako ng party sa Manor. Maganda ang tanawin. Interesado ka ba? Pagkabukas ko pa lang ng chatbox, si Jiang Yueyao sa kabilang banda. Nakita na ang nagtatype na notification. Kaya mabilis siyang nagpadala ulit ng mensahe. Halika na, halika na. Mga mababait na tao naman ang nandito. Hindi ko hahayaang may sumira sa mood mo. Pagkakita ko nito, nag-isip ako. Binura ko ang salitang hindi. Isinaalang-alang na niya ang lahat. Wala rin naman akong masyadong ginagawa. Hindi naman masamang sumama at magsaya. Agad ko siyang tinanong kung anong oras at saan. Nang makita niyang pumayag ako, kitang-kita ang saya sa mukha ni Jiang Yueyao. Aalis tayo pagkatapos ng 1 oras. Ang lugar na iyon ay pribadong pag-aari. Hindi makakapasok ang mga sasakyang hindi residente. Susunduin kita. Siyempre, kung ayaw mo, pwede rin kitang hintayin sa kanto. Dahil pumayag na tayong maglaro ng magkasama. Wala ring problema sa akin na ibunyag ang aking address. Sa estado ng pamilya Luo sa Hong Kong. Kung gusto talaga nilang mag-imbestiga, mahahanap din nila. Kaya't direkta akong nagpadala ng lokasyon. Mabilis na lumipas ang 1 oras. Pagkagising ko, nakatanggap agad ako ng litrato mula kay Jiang Yueyao. May nakasulat na nasa baba ako. Pagkatapos kong sabihin kay Ate Shen Qingyu ang aking itineraryo, saka lang ako sumakay ng elevator pababa. Pagkalabas ko ng hotel, nakita agad ako ni Jiang Yueyao. Inilabas niya muna ang kanyang katawan sa bintana ng kotse. Pagkatapos ay napagtanto na hindi ito tama. Kaya't bumalik agad siya sa loob ng kotse. At binuksan ang pinto ng kotse. Sa totoo lang, hindi na kailangan ni Jiang Yueyao na bumati, makikita ko rin siya. Napakapansin-pansin ng puting Range Rover. Mabilis akong naglakad papunta sa kotse. Nag-aalangan ako kung sa harap o likod ako upo. Direktang binuksan ni Jiang Yueyao ang pinto ng likod ng kotse para sa akin. May nakaupo na sa harap. Kaya sa likod ka na lang mauupo. Pasensya na. Tumango ako. Nagpasalamat ako. Magpapasok na sana ako sa kotse. Nang may makita akong 2 kamay, inangat ko ang aking paningin. Ang aking mga mata at ang mga mata ng taong nasa kotse. Nagtagpo. Muling nagkita. Mamamangha pa rin ako sa ganda ni Gu Qinghan. Napaka-perpekto ng kanyang buhay. Kailangan mo ba ng tulong para makaakyat? Nang marinig ko ito, hindi ko maintindihan ang kanyang iniisip. Tiningnan ko ang kanyang kamay. At tiningnan ko ang kanyang mukha. Sa huli, magalang akong humawak sa kanyang braso. Pagkatapos kong umupo, sinimulan ko ng isuot ang seatbelt. Habang nakatingin lang si Gu Qinghan, sa kung saan ko hinawakan kanina. Pakiramdam niya ay napakainit ng aking kamay. At nung dumampi ang kamay ko sa kanya, parang kumakati ang puso niya. Bahagyang nanginig din ang kanyang katawan. Naisip ni Gu Qinghan na may kakaiba sa kanya. Parang nag-init ang buo niyang katawan. Kinagat niya ang kanyang labi. Ramdam ang init na namumuo sa kanyang mga tainga. Agad siyang lumingon sa labas ng bintana. Sinusubukang itago ang kanyang nararamdaman. Nakita ni Jiang Yueyao ang nangyari sa likod. Palihim siyang natawa ng ilang beses. Pagkatapos ay umaawit siyang nagpaandar ng sasakyan. Sa daan, mahigpit ang pagkakahawak ko sa seatbelt. Si Gu Qinghan na kalmado na. Ay napansin ang aking mga kilos. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinipa ang upuan sa harap. Dahan-dahan ka lang magmaneho. Shenmo, hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Ah, nahihilo ako. Okay lang, walang problema. Hindi ako sumusuka kapag nahihilo. Nahihilo lang ako. Nang marinig ito ni Jiang Yueyao, agad niyang binagalan ang takbo. Nang mapansin ang kanyang ginawa, dali-dali ko siyang pinigilan. Magmaneho ka lang sa normal na takbo. Mas mabuti nang mabilis kaysa matagal. Nagduda si Jiang Yueyao. Ngunit nang makita ang aking paniniguro, napilitan siyang bilisan ang takbo.
Pagkatapos ng ilang minuto, bigla ulit pinahinto ni Gu Qinghan ang sasakyan. Agad na iniabot ng taong naghihintay sa gilid ng daan. Ang paper bag na hawak niya. Kinuha ito ni Gu Qinghan. Binuksan at tiningnan. Siguradong ito ang gusto niya. Kinuha ang laman ng bag at iniabot sa akin. Honey yuzu lemon tea, makakagaan sa pakiramdam. Natigilan ako. Agad kong itinuro ang sarili ko. Para sa akin ito. Ikaw lang naman ang nangangailangan nito sa sasakyan. Kung ganon, hindi na ako magdadalawang isip. Salamat. Magalang akong ngumiti sa kanya. At pagkatapos ay kinuha ang baso. Nakita niya akong tumingala. Gumagalaw ang aking Adam's apple pataas at pababa. Saglit na natigilan si Gu Qinghan sa panonood. Hayaan mo muna akong uminom. Kumuha ulit si Gu Qinghan ng isang kahon ng gamot mula sa bag at iniabot sa akin. Gamot sa hilo. Hindi pa nabubuksan. Talagang nahihiya na ako ngayon. Kaya inalala ko ang kanyang pangalan. Lumingon ako sa kanya. Gu Qinghan, talaga bang palagi kang ganito kaingat at maalalahanin? Nang marinig ito ni Jiang Yueyao na nasa harap, bigla siyang napatawa. Si Gu Qinghan maingat. Ito na yata ang pinakanakatawang biro na narinig niya simula nang lumaki siya. Narinig niya. Ngunit si Gu Qinghan na nasa likuran ay hindi naman nagulat. Ngunit hindi rin niya sinagot ang tanong ko. Sa halip ay numiti siya at nagsalita. 1 oras pa ang biyahe bago makarating sa destinasyon. Pagkatapos uminom ng gamot, hindi ka mahihirapan masyado sa natitirang biyahe. Tumango ako. Kumuha ng isang tableta. Tumungga at nilunok ito. Pagkatapos ay sumandal ako sa upuan para magpahinga. Kung si Gu Qinghan ba ay isang maingat na tao o hindi. Ngunit nagkasalubong lang kami. Sa totoo lang, hindi gaanong importante sa akin. Lumipas ang oras. Lalong naging panatag ang aking paghinga. Unti-unti ring gumalaw ang ulo ko kasabay ng paggalaw ng sasakyan. Nang malapit na akong tumama sa bintana, pumihit si Gu Qinghan. At walang pag-aalinlangan na iniabot ang kanyang kamay. Ang kamay ng babae ay nakaharang sa pagitan ng ulo ko at ng salamin. Sa sumunod na segundo, ang noo ko ay dumapo sa palad niya. Nang makita ni Gu Qinghan ang mukha ko, napagtanto niya kung gaano ka-awkward ang kanyang ginawa. Hindi niya sinasadyang pinigil ang kanyang hininga. Sa takot na makaistorbo sa akin na natutulog. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang naramdaman ni Gu Qinghan na ang tibok ng puso niya ay hindi na sa kanya. 1 beses, 2 beses. Ganap na ibinunyag ang kanyang kinakabahang at naguguluhang damdamin. Nang dumilat ako, ang nakita ko ay si Gu Qinghan, na may nakakunot na noo. Napakalapit ng agwat sa pagitan namin. Napakalapit na hindi lang naamoy ni Gu Qinghan ang pabango ko. Naamoy ko rin ang halimuyak na sandalwood ni Gu Qinghan. Nakaharang ang kanyang braso sa harap ko. Bahagyang mainit ang lugar kung saan nakasandal ang aking noo. Bahagya akong gumalaw. Inilayo ko ang aking ulo. Pinalaya ko ang kamay ni Gu Qinghan. Binawi ni Gu Qinghan ang kanyang kamay. Bahagya siyang naguguluhan. Pasensya na, naabala ko ang iyong pahinga. Umiling ako. Tinitingnan ang kanyang mga mata at kilay. At pagkatapos ay bahagyang natawa. Gusto ko rin ang amoy ng sandalwood. Sa loob ng pabango, masasabi kong baliw ako sa amoy ng sandalwood. Dahil dito, binibigyan ko rin si Xiao Jiajia ng ilan. Pabango na may sangkap na sandalwood. Ngunit nakakalungkot, hindi pa ito nagagamit ni Xiao Jiajia. Ngunit si Gu Qinghan sa harap ko. Kinumpirma sa akin ang aking panlasa. Ang malamig na babae ay bagay sa ganitong uri ng amoy ng kahoy na pabango. Nag-isip ako at biglang lumiwanag ang aking mga mata. Mayroon akong pabango na bagay sa iyo. Ngunit hindi ko ito dinala. Ipadadala ko na lang sa ibang araw. Pwede ko bang ibigay sa iyo pagdating ng araw? Pagkarinig nito, tinitigan ni Gu Qinghan ang aking mga mata. Maya-maya pa ay pinilit niyang alisin ang kanyang tingin. Madalas bang magbigay ng regalo si Asian sa mga tao? Hindi, ngunit ang ganda at aura ni Emma Gu. Bagay talaga sa pabango ko. Ipinasadya ko ito. Nag-iisa sa mundo, gusto mo ba? Kanina ay hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Gu Qinghan sa akin. Kaya tinanong ko ulit. Lumipas ang bawat segundo. Naramdaman lang ni Jiang Yueyao na nagmamaneho sa harap. Mayroong hindi maipaliwanag na init sa loob ng kotse. Ngunit sa oras na ito, may kamalayan pa rin siya na huwag makialam. Maya-maya, pinigilan ni Gu Qinghan ang kanyang sarili mula sa pagngiti. Tumango. Kung ganon, napagkasunduan na. Habang sinasabi ito, hiniling ko sa kanya ang kanyang address sa aking telepono. Nagmaneho pa si Jiang Yueyao. Pagkatapos ay ipinaalala sa aming dalawa. Dumating na ang ninuno. Pagkatapos niyang sabihin yon, huminto ang kanyang kotse sa sangandaan. At mayroon ng 2 kotse na nakaparada doon. Nakita namin. Isang batang lalaki ang tumakbo papalapit. Hay naku, ikaw talaga, Jiang Yueyao. Hindi ka pa pala ako susunduin. Ngunit nang makita niya ang tao sa likod ng kotse, bigla siyang tumayo ng tuwid.
at agad na umiti ng may paglalambing. Magandang araw po, Ate King Han. Ang tagal na po nating hindi nagkita. Tiningnan siya ni Gu King Han nang walang ekspresyon sa mukha. Walang sinabi. Ngunit sa isang tingin na yon, napanginig din si Xiaoyan sa takot. Mula pagkabata, walang kinatatakutan si Xiaoyan. Kahit ang kanyang ama ay kaya niyang labanan. Si Gu King Han lang ang tanging kinatatakutan niya ng labis. Kung alam lang niya na pupunta rin si Gu King Han sa pagtitipon ngayon, tiyak na magdadahilan siya para hindi pumunta. Dati raw ay hindi pupunta si Gu King Han. Bakit biglang dumating? Nakayuko siyang nagtangkang magtago sa likod ng iba. Ngunit nang ilipat niya ang kanyang mga paa, nakita niya ang isa pang bumaba sa kotse. Pagkatapos ng pagpapakilala sa isa't isa, binati niya ako. Mukhang palakaibigan siya agad. Hindi pa kami masyadong nag-uusap. Nagsimula na siyang magtanong kung mayroon ba akong kuya o ate. Kumurap ako. Maghahanda na sana akong sumagot. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may narinig kaming boses sa likod namin. Ano ang pinag-uusapan nyo? Ang lamig ng boses na ito ay parang tumindig ang balahibo ko. At si Xiaoyan pa na kumikindat sa akin kanina. Nang marinig ang boses na ito, para bang sinakal siya. Hindi, wala kaming pinag-uusapan. Bakit interesado ka sa pinag-uusapan ko? Habang sinasabi niya ito, umikot ang kanyang mga mata. Tiningnan ako. Pagkatapos ay ngumiti. At saka tumakbo palayo. Nang makita niyang naiwan akong mag-isa, tinawag ako ni Gu King Han mula sa di kalayuan. Lumingon ako. Nakita ko si Gu King Han na nakasandal sa Range Rover. Kinawayan niya ako. Mukhang binabanggit ng bibig niya na lumapit ako. Inaamin ko na kaaya-aya ang tagpong ito. Pero ano itong pakiramdam na para akong inaasar na aso? Pabulong kong sinabi. Dahan-dahan akong naglakad palapit. Titig na titig si Gu King Han sa bibig kong bumubuka at sumasara. Nang makalapit ako ay saka lang siya nagtanong. Ano ang sinasabi mo kanina? Nang marinig ko yon, biglang nanigas ang ekspresyon ko. Iniisip ko, ang galing naman ng pandinig ni Gu King Han. Parang hindi naman ako nagsalita. Mula sa naguguluhan kong ekspresyon, madaling nahulaan ni Gu King Han ang iniisip ko. Nakita ko. Hindi narinig. Doon ko lang napagtanto at lumingon. Humanap ako ng pwesto sa tabi ni Gu King Han at sumandal. Walang sinabi. Kung narinig ni Gu King Han ang iniisip ko kanina, baka isipin niya na isa akong aso. Paano na ang reputasyon ko? Halata namang palusot iyon. Siyempre, narinig yon ni Gu King Han. Nag-isip siya at nagpalit ng ibang usapan. Nakahinga ka ba pagkatapos bumaba ng sasakyan? Okay lang, hindi na masyadong masama ang pakiramdam ko. Sa totoo lang, uminom ako ng tubig na may honey at nakatulog pa ako saglit. Mas okay na ang pakiramdam ko. Siguro dahil umaandar na ang gamot. At nakalangha pa ako ng sariwang hangin pagkababa ko ng sasakyan. Kaya wala na akong gaanong nararamdamang hilo. Nang marinig niya yon, lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Gu King Han. Sa huli, hindi na kami nagsalita. Sabay kaming tuminala sa langit. Lumipas ang ilang sandali. Nakipagbiruan na si Xiaoyan sa iba sa malayo. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Pinili niyang magsumbong kay Jiang Yuyao. Habang dumadaan sa harap namin ni Gu King Han, binilisan pa niya ang takbo. Sa pagtingin sa mga kabataan na puno ng sigla, hindi ko napigilang mapangiti. Agad na napansin ni Gu King Han sa tabi ko ang aking ngiti. Gusto mo ba ang pag-ugali ni Xiaoyan? Napansin ni Gu King Han. Mula kay Jiang Yuyao hanggang kay Xiaoyan. Mas gusto ko ang mga taong extrovert. Wala akong panlaban sa mga taong maingay. Paano mo nalaman? Sa mata mo nakikita. Talagang marunong tumingin ang mata mo. Hindi mo ba nakikita na ang mga taong may ganitong pag-ugali ay napakainit? Noong unang panahon na dumating ako sa bansa, hindi ako nababagay sa lahat ng bagay sa paligid ko. Kahit marunong akong mag-Chinese. Pero ang paggamit ng konteksto at bilis ng pananalita, kung ikukumpara sa mga batang kasing edad ko, malaki ang diferensya. Marahil dahil sa kayabangan. Noong mga panahong iyon, ayaw kong magsalita sa harap ng ibang tao. Natatakot ako na makita nila ang aking mga pagkukulang. Pero laging may ilang bata sa paligid. Laging niyayaya akong makipaglaro. Siguro dahil maganda ako. Kaya kahit paulit-ulit akong tumanggi, patuloy pa rin silang matyagang sumusunod sa akin. Nagsimula nilang mapansin na mabagal akong magsalita. Hindi rin nila ako pinagtatawanan. Sa halip, matyaga silang naghihintay na matapos akong magsalita. Maya-maya'y sinamahan din nila akong magsanay para mapabilis ang pagsasalita ko. Sa paglipas ng panahon, nang masanay ako, tuluyan na akong napasama sa aking kapaligiran. Kahit halos wala na kaming komunikasyon pagkatapos ng graduation. Pero mula noon, sa mga taong may ganitong pag-ugali, mayroon akong likas na paglapit. Inaalala ko ang nakaraan. At pagkatapos marinig ni Gu King Han ang salitang imainit, nagsimula siyang magsuri sa kanyang sarili. Ang pag-ugali ko kaya? May isip kaya ni Shen mo na mainit?
Ang sagot ay hindi. Maliban kina Jiang Yueyao at ilan pa. Halos lahat sa Hong Kong ay takot sa kanya. At hindi rin siya kailanman magiging isang taong nagpaparamdam ng init sa iba. Hindi nagtagal. Muling umalis ang grupo. Pagdating sa Manor, pagkababa ng sasakyan, ang lahat ay abala sa kani-kanilang gawain. Tanging ako at si Xiao Yan ang walang ginagawa. Hinila niya ako sa isang sulok ng Manor. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang hinlalaki sa akin. Kuya mo, ang galing mo. Kaya bilang kapalit sa pagpuri ko sa'yo, pwede mo bang sabihin sa akin, ano ang relasyon mo kay Ate Han? Bakit mo tinatanong? Dahil ikaw ang unang lalaki na pinakitaan niya ng pabor. Una, totoo ba? Sa itsura ni Gu Qinghan na yon, tiyak na marami siyang manliligaw. Nagulat ka, ano? Ako rin ay nagulat. Paano mo nakuha si Ate Han, kuya mo? Sa tanong niya, halata na iniisip niyang may espesyal na relasyon kami ni Gu Qinghan. Sa pagkakakilala ni Xiao Yan, malamig ang ugali ni Gu Qinghan. Mabagal magtiwala at hindi pala kaibigan. Silang mga yon ay umaasa lang sa mga mukha ng kanilang mga nakatatandang kapamilya. Para makita ni Gu Qinghan. Pero iba ako. Ayon sa mga balitang nalaman niya kay Jiang Yueyao. Para sa araw na ito, pumunta si Gu Qinghan sa salo-salo na hindi naman sana niya balak puntahan. Pero kahit na ganon, pangalawang beses pa lang kaming nagkikita. At kanina lang nang magkasama ang lahat. Nagdahilan pa si Gu Qinghan para isakay ako sa kotse niya. At ginawa akong driver. Huwag mo nang sabihin kay Xiao Yan. Kahit sila Jiang Yueyao ay hindi pa nakasakay sa kotse na minamaneho ni Gu Qinghan. Ano ba ang sinasabi mo? Nakuha ko siya. Naguguluhan akong tumingin kay Gu Qinghan na hindi kalayuan. Tila naramdaman niya ang tingin ko. Lumingon din siya sa akin. Nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ako nag-atubiling bumiti sa kanya. Pagkatapos ay tinuon ko ang aking atensyon kay Xiao Yan. Bakit ko siya kailangang makuha? Hindi ba pwedeng siya ang gustong makakuha sa akin? Kung ikokonsidera ang reaksyon ni Jiang Yueyao at ng iba pa, hindi ako manhid para hindi mapansin na may gusto sa akin si Gu Qinghan. Ang taas ng lipad mo, kuya mo. Seryoso ka ba? Nagbibiro lang ako. Sa ngayon, wala akong planong magkaroon ng anumang relasyon kay Ate Han nyo. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Nang makita niyang kalmado lang ako, medyo nag-alala si Xiao Yan. Pwede naman eh. Nagtanong lang ako dahil nagtataka ako. Wala akong ibang ibig sabihin. Mayroon akong gusto. Siya yung kasama ko kanina. Alam ko. Huwag kang kabahan. Nakita ni Xiao Yan na mukha siyang balisa. Xiao Yan, dali-dali ko siyang pinakalma. Habang iniisip ko kung ano ba ang ginawa ni Gu Qinghan. At bakit siya natakot ng ganoon. Sa sandaling iyon, narinig ko ang pamilyar na yabag ng paa sa likod ko. Sakto na nakikita ni Xiao Yan kung sino ang paparating. Pero pagkatapos niyang makita kung sino yon, nagtag siya sa likod ko. Dumating sina kuya mo, Ate Han at Ate Yueyao. Halos gusto niyang magtago ng buo sa likod ko. Medyo natatawa si Jiang Yueyao. Nang makita ang reaksyon ng iba, hindi na nagsalita si Xiao Yan. Alam niya na basta't nandito ako. Hindi siya masyadong papansinin ni Gu Qinghan. At tama nga, mula nang maglakad si Gu Qinghan hanggang sa huminto. Sa akin lang siya nakatingin. Hanggang sa sabay-sabay kaming natahimik. Saka lang binigyan ni Gu Qinghan ng tingin si Xiao Yan. Ang tingin na iyon ay parang nakakuha si Xiao Yan ng espesyal na permiso. At tumakbo siya palabas. Nang makita ko yon, napangiti ako. At tinitigan ko si Gu Qinghan. Tinakot mo si Xiao Yan. Sino ang sasamahan kong magpalipas ng oras? Sumingit si Jiang Yueyao. Samahan ka ni Ate Han. May duyan dyan. Gusto ni Ate Han na umupo sa duyan. Baka gusto ninyong maglaro. Kayo ang bahala. Aalis muna ako para tingnan kung ayos na ang mga lulutuin. Sa loob lang ng ilang sandali. Nawala na silang dalawa. Hindi nagmamadali si Gu Qinghan. Tahimik lang siyang nakatayo sa tabi. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa akin. Nakita niyang nag-iisip ako habang nakatingin sa tanawin. Hindi rin siya umimik. Pagkatapos ng kalahating oras, hanggang sa tawagin kami ni Jiang Yueyao para kumain. Saka lang ako natauhan. Kasabay niyang naglakad si Gu Qinghan. Ang mga gulay sa hardin ay likas na tumutubo. Kahit ang mga manok, pato at gansa ay bagong katay lamang. Ang gusto lang ay sariwa. Nagdala pa ang mga taong ito ng isang team ng mga chef. Pagkatapos kumain, dumating ang gabi. Nagkaintindihan ang iba. Iniwan nila ako kay Gu Qinghan. Kaya, ang mga sasakyang nakapila ay pumasok sa sentro ng lungsod ng gang. At unti-unting naghiwa-hiwalay. Hanggang sa huli, si Gu Qinghan na lang ang nagmamaneho sa daan. Binaba niya ang bilis ng sasakyan ng paulit-ulit. Umaasa na humaba pa ang daan. Humaba pa. Sa huli, hindi ko na kinaya. Nanghina akong pumikit, kaya binilisan niya ang takbo. Nakarating sa hotel.
Bumaba muli si Gu Qinghan. Kinuha ang bag na iniabot ng naghihintay sa may pintuan. Ipinaghanda kita ng isang baso ng Mountain Hawthorn Juice. Pero kalahating baso lang ang inumin mo. Baka sumakit ang tiyan mo kung sobrahan. Salamat sa pag-aalala, Inagyu. Aakyat na ako. Mag-text ka sa akin pag nakauwi ka na para malaman kung ligtas ka. Pagkatapos kong sabihin yon, kumaway ako. At pumasok sa hotel. Hanggang sa tuluyang mawala ang figura ko sa paningin. Saka lang bumalik sa sasakyan si Gu Qinghan at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang basement sa Gangcheng, maririnig ang sunod-sunod na garalgal at mahinang pagmamakaawa. Bumukas ang bakal na pinto sa pasukan ng basement. Ang taong naghihintay doon. Inabot ang guwantes na nakahanda na. Nakuha na ni Ate Han ang mga dapat itanong. Nalinis na rin ang mga nakuhang litrato. Ilan ang nakuha? Agad na inabot ng assistant ang cellphone. Ito ay mga larawan ni Emmer Shen sa kanyang pang-araw-araw na paglabas. Medyo ligtas ang hotel na tinutuluyan ng lalaking iyon. Kaya hindi pa nakakapasok ang mga taong ito. Kinuha ni Gu Qinghan ang cellphone. At isa-isang tiningnan ang mga litrato. Nang makita ang nakangiting mukha ko sa litrato, hindi niya mapigilang mamula ang kanyang pisngi. Ngunit sa pag-isip niya sa mga ito, mga litrato, na nakuha sa maruming paraan ng mga taong ito, kumulot ang noo ni Gu Qinghan. Buong tiyaga niyang binura ang mga litrato isa-isa. Para masigurong wala nang magiging problema, tinanong niya ang assistant kung sino ang nag-utos sa likod nito. Ang apo ng angkan ng mga Liu, si Liu Ruyan. Noong nagpunta si Shen sa bar, nandoon siya. Si Liu Ruyan ay mahilig sa magagandang lalaki. Napakagwapo ni Shen. Normal lang na mapansin niya si Shen. Naglakad si Gu Qinghan papunta sa dulo ng hallway. Pagkatapos ay nagsimulang tumutol. Walang kinalaman ang itsura ni Shen Mo. Nagpahanap siya at nagpakuha ng litrato kay Shen Mo. Dahil lang sa isa siyang babaero. Pagdating sa silid, siya mismo ang nagtanong muli sa mga taong nakababad sa tubig. Nang masigurong wala nang nakaligtaang impormasyon, tinanggal ni Gu Qinghan ang kanyang guwantes at itinapon sa sahig. Hindi pinansin ang malakas na hiyawan sa likod niya. Tumalikod si Gu Qinghan at umalis. Ipapadala ko ang ginawa nila kasama ang ebidensya. Ipaubaya na lang sa nakatataas ang iba. Ay, maglaan ka ng oras para makausap ako ng matandang Liu. Ang taong hindi niya kayang kontrolin. Tutulungan ko siyang kontrolin. Kinabukasan, nagpakatapang ako sa aking kama ng matagal. Pero hindi ko pa rin maibuka ang aking mga mata. Hanggang tumawag si Shen Qingyu. Kaya't napilitan akong bumangon. Natutulog ka pa rin? Dito sa Pilipinas, tanghali na dapat. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Ayaw ko pang bumangon. Napansin ng mga tauhan ko sa Hong Kong. May sumusunod sa iyo nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos kong makuha ang balitang ito, inutusan ko ang aking mga tauhan na alamin kung sino ang mga taong ito. Pero noong mga nakaraang araw, lahat ng sumusunod sa iyo ay nawala. Kanina lang, nakakuha ng impormasyon ang mga tauhan ko. Dinala sila sa loob. Pagkarinig nito, agad akong napamulat. Hindi ba mga tauhan mo ang gumawa nito? Siyempre hindi ako. Kung ako yon, sasabihin ko pa ba sa'yo? Napakunot ang noo ko nang marinig iyon. Habang pinag-iisipan ang katotohanan, ilang pamilyar na mukha ang sumagi sa isip ko. Naghintay ako ng ilang sandali. Hindi ako nagsalita. Agad na napansin ni Shen Qingyu na may kung ano. Kaya direkta niyang tanong. Alam mo kung sino? May hinala ako. Kilala ako ni Gu Qinghan at Jiang Yuyao. Kasama ko silang kumain ilang araw na ang nakaraan. Pero hindi ako sigurado kung sila ang may kagagawa nito. Hindi ako sigurado. Bakit kanila tutulungan? Dahil miyembro ka ng pamilya Gu ng Jing. Nag-isip ako. At nagbiro ng may pagmamayabang na hindi ko alam. Posible na gusto akong ligawan ni Gu Qinghan. Pero bakit si Gu Qinghan? Hindi si Jiang Yuyao. Pagkatapos ng katahimikan, seryosong pinag-isipan ni Shen Qingyu ang bagay na ito. At naisip din niya na posible nga. Ako naman ngayon ang natahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ako. Siguro dahil mas maganda si Gu Qinghan kay Jiang Yuyao. Gaano man kakomplikado ang pag-ugali ni Gu Qian, siya pa rin ang kasalukuyang namamahala ng pamilya Gu. Hindi siya basta-basta kayang galitin ng kahit sino. Sigurado ka bang gusto mong makipag-ugnayan sa kanya? At si Xiao Jiajia, talaga bang nakalimutan mo na siya? Naniniwala si Shen Qingyu na, sa ugali ko, hindi ko basta-basta makakalimutan si Xiao Jiajia. Kung hindi, hindi ko na kailangang umalis ng Jing City at pumunta sa Hong Kong. Ang dahilan nito ay para magtago. Para tuluyan kong makalimutan ang nararamdaman ko para kay Xiao Jiajia. At hindi ako magpapadala sa pagmamakaawa ni Xiao Jiajia at babalik sa kanya. Pero hindi dapat gamitin ang ibang tao para dito.
o ang ibang relasyon para makamit ang layunin. Agad kong nakuha ang punto ni Shen Qingyu. Kaya umirap ako. Ate, nakipaghiwalay ako. Hindi ako nabalo. At dahil gumawa si Xiao Jiajia ng bagay na hindi tama sa akin, bakit pa ako malulungkot sa pagkawala niya? At sasaktan pa ang isang inosenteng tao para sa kanya? Ang edukasyong natanggap ko ay hindi nagturo sa akin na maging ganoon para sa isang babaeng nanloko. Hindi malilimutan. Umalis sa Beijing. Gusto ko lang magsaya. Kung kailangang may koneksyon ito kay Xiao Jiajia, ayoko lang bigyan siya ng pagkakataong buluhin at mandiri sa akin. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ito, dapat sana ay nakahinga ng maluwag si Shen Qingyu. Dahil hindi ako magsisinungaling sa kanila. Pero nang maalala si Gu Qinghan na nakakasama ko, bumalik na naman ang kanyang pag-aalala. Kumpara kay Xiao Jiajia, masyadong mapanganib si Gu Qinghan. Pagkatapos kong aliwin ang aking nag-aalalang ate, nagdahilan ako na nagugutom ako at kailangang maghanap ng makakain. Ibinaba ko ang tawag. Pagkatapos, binuksan ko ang chatbox ni Jiang Yao. Tinanong ko siya tungkol sa pagsubaybay. Pero ang sabi niya ay wala rin siyang alam. Pagkatapos ay bigla siyang tumawag. Hindi ako pero sa tingin ko, maaaring si Sister Han. O kahit hindi si Sister Han, matutulungan kanyang alamin. Bakit hindi mo subukang magtanong sa kanya? Ganito kasi yon. Maaaring medyo abala si Sister Han ngayon. Hindi sigurado kung magkakaroon siya ng oras para sagutin ka. Sakto namang pupuntahan ko siya. Bakit hindi na lang kita isama? May katwiran ba ang sinabi niya? Kung abala si Gu Qinghan, may oras pa ba siyang pansinin ako? Sa isip ko, diretso ko itong tinanong. Kung abala si Gu Qinghan, may oras pa ba siyang pansinin ako? Nang marinig ito, tinapik ni Jiang Yao ang kanyang ulo. Mahinang nagpaliwanag. Ang pahiwatig nito ay napakalinaw. Gaano man kaabala si Sister Han, may oras pa rin siya para sa'yo. Gusto mo bang pumunta? Sige na, sige na. Nagkunwari akong hindi ko naintindihan. Sige, pero hindi ko alam ang daan. Ipadala mo muna sa akin ang address. Hindi na kailangang mag-abala. Susunduin na lang kita. Pagkatapos niyang sabihin yon, ibinaba niya ang telepono. Pagkatapos ng kalahating oras, pumasok ang sasakyan ni Jiang Yao sa lumang bahay ng mga Gyu. Matapos may parada ang sasakyan, may kalayuan pa bago makalakad doon. Ilang beses kong naamoy ang pabangong sandalwood sa daan. Nang makarating kami sa harap ng villa, nakita namin ang isang matandang lalaki na nakayuko sa may pintuan. Sa tabi niya ay nakaluhod ang isang babae. Dumaan ang tingin ko sa kanilang dalawa. May pagtataka sa aking isipan. Ngunit walang balak na alamin. Huminto naman si Jiang Yueyao sa harap ng matanda. Tumango siya bilang paggalang. Magalang na binati si Lolo Liu. Ikaw pala, Yueyao. Hinahanap mo si Gu Qinghan? Opo, may kailangan po ako kay Ate Han. Mauuna na po ako sa loob. Pilit na umiti si Lolo Liu. Kaswal na sinabi ni Jiang Yueyao. Tinitingnan ang maputlang mukha ni Lolo Liu. At ang noon niyang puno ng pawis. Tumango si Lolo Liu at sa gilid ng kanyang mata. Nakita niya ako nakatabi ni Jiang Yueyao. Nagulat siya. Kaninong binata ito? At dinala pa ni Jiang Yueyao para makita ni Gu Qinghan. Siguro ay hindi rin basta-basta ang kanyang pagkatao. Nag-isip siya kung sino ako. Ngunit hindi napansin ang kanyang apo na nakaluhod sa tabi niya. Nang makita niya ang aking mukha, naging matigas ang kanyang ekspresyon. Sa pagkakataong ito, alam na ni Liu Ruyan kung bakit bigla na lamang ginalit ni Gu Qinghan ang pamilya Liu. Minsan lang sila nagkita ni Gu Qinghan, hindi ba? Nagkagusto kaya sa kanya si Jiang Yueyao? O nagkagusto si Gu Qinghan sa kanya? Patay, inagaw ko ang lalaki ni Gu Qinghan. Pero wala pa akong ginagawa. Nagpakuha lang ako ng ilang litrato para malaman ang tungkol sa kanya. Lalong pumutla ang mukha ni Liu Ruyan. Tahimik siyang lumunok. Pagkatapos ay hinila niya ang laylayan ng damit ni Lolo Liu. Lolo, sa tingin ko alam ko na ni kung bakit ginalit ni Gu Qinghan ang pamilya natin. Maghintay po kayo sandali. Magpapaalam lang po ako. Sa kabilang banda, dinala ako ni Jiang Yueyao sa lobby ng sala. At pinaghintay muna ako doon. Ipinatawag niya ito. Pagpasok sa sala, binati niya ang mga nakaupong big boss. Bago lumapit kay Gu Qinghan, pabulong siyang nagpaalala. Gusto kang makita ni Shen, kaya dinala ko siya. Nasa may pintuan siya. Gusto mo ba siyang makita? Hindi niya masyadong pinansin ang pagdating ni Jiang Yao. Nang marinig ito ni Gu Qinghan na nakatingin sa mga dokumento, dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo. Ang kanyang tingin ay lumampas sa sala at tumigil sa jade screen sa may pintuan. Pagkatapos ay iniabot niya ang mga dokumento sa kanyang assistant. Hanggang dito na lang muna. Magsiwi na kayo. Sa pamilya Gu, ang sabi ni Gu Qinghan ang nasusunod. Kahit anong estado na ng pag-uusap sa piging.
Nalutas man o hindi ang mga problemang dapat lutasin. Basta't sinabi ni Gukinghan na tapos na. Walang magtatangkang magtagal pa. Isa-isang lumabas ang mga tao sa sala. Pinanatili ko ang aking maayos na ngiti. Akmang iwas na sana ako. Nang biglang lumitaw si Gukinghan sa aking paningin. Huminto siya ilang hakbang mula sa akin. Pinipigilan ang sariling lumapit. Ginoong Shen. Pasensya na kung pinaghintay kita. Umiling ako. Nararamdaman ko ang mga tao. Napasulyap-sulyap sa akin. Kalmado kong kinakausap si Gukinghan. Hindi naman ako naghintay ng matagal. May gusto lang akong itanong sayo. Sumenya si Gukinghan na pumasok ako. Itinaas ko ang aking paa at naglakad papunta. Hakbang-hakbang hanggang sa lampasan ko si Gukinghan at pumasok sa sala. Nang makitang mas mabagal pa si Gukinghan sa akin. Sa mga taong papalakad na sana palabas. May isa na hindi napigilan ang kanyang pagkausyoso. At pabulong na nagtanong. Sino siya? Hindi ko kilala. Ang mga bagay na hindi kaugnay sa ating trabaho. Huwag nang tanungin. Nagtanong lang ako. Sige na, aalis na kami. Gusto pa sanang magpaliwanag ng nagtanong. Nang biglang bumagsak sa kanya ang nakakatakot na tingin. Kaya naisip ko na lang na umalis agad. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga tao sa may pasilyo. Ang malaking sala ay naiwan na lang sa akin, kay Gukinghan. At kay Jiang Yao na kanina pa nakaupo sa gilid. Nang makita ni Jiang Yao na nasa likod ko pala si Gukinghan. Tinignan niya ito na may halong panunuya. Pagkatapos sabay hikab at umalis na parang walang pakialam. Inaantok pa ako. Kaya babalik na ako para matulog ulit. Pagkaalis ni Jiang Yao, bumaling si Gukinghan at naglakad papunta sa kabilang pinto. Ang pagsama sa akin sa sala ay para makita ng ibang tao. Dadalahin kita sa tea room. May gusto lang akong kumpirmahin sa'yo. Hindi na kailangan pang mag-abala. Balak ko lang magtanong at umalis na. Pero sa tingin ni Gukinghan, hindi niya ako balak paalisin agad. Tama nga. Sa sumunod na sandali, narinig ko na ang palusot ni Gukinghan. Hindi naman abala, hayaan mo akong asikasuhin ang aking espesyal na panauhin. Walang inikan sa buong daan. Hanggang sa makalagpas kami sa isang maliit na hardin. At makapasok sa katabing tea room. Sumenya si Gukinghan na maupo ako. Bago niya itanong kung anong tsaa ang gusto kong inumin. Sumagot ako na kahit ano. At umupo sa tapat ni Gukinghan. Pinanood ko siyang nagsimulang magpainit ng tasa at maglagay ng tsaa ng may kahusayan. Alam kong madalas na niya itong ginagawa. At ang porselanang tasa ng tsaa sa kanyang mga daliri. Umiikot at gumugulong. Ay isa ring nakakatuwang tanawin. Hindi na ako nagmadali habang pinapanood iyon. Sumandal ako at pinanood siya ng may interes. Dahan-dahan niyang tinimpla ang tsaa. At sa huli ay tinatamasa ang resulta. Nang makita niyang gusto ko ito. Ngumiti si Gukinghan. Pagkatapos kong uminom, nilagyan niya ulit ako. Ano ang pakay mo sa paghahanap sa akin? Gusto kong itanong. Kung ikaw ba ang tumulong sa akin na ayusin ang mga taong sumusubaybay sa akin? Siyempre, nagtatanong lang ako. Dahil sa mga taong kilala ko sa Hong Kong. Ikaw at si Jiang Yao ang mas pamilyar at may kakayahan na gawin yon. Ikaw at si Jiang Yao. Tinanong ko na si Jiang Yao. Sabi niya hindi siya. Kaya nga nagtanong ako sa'yo. Nang pumasok ka kanina, nakita mo ba yung nakaluhod sa may pintuan? Siya ang nagpahanap at nagpakuha ng mga litrato ng palihim. Huwag kang mag-alala, ipinakulong ko na ang mga taong iyon. Nakita niya siguro na kakaiba ang reaksyon ko nang marinig ko ang salitang palihim na kuha. Kaya idinagdag ni Gukinghan. Ang mga litratong ito ng iyong pang-araw-araw na paglabas. Ay nalinis ko na. Huwag kang mag-alala. Unang-una, nagpasalamat ako. Pero alam kong parang magaan ang salamat na yon. Kaya ibinigay ko rin ang pangako ko. Kung mayroon kang kailangan na tulong ko. Kung kaya ko, gagawin ko. Tumango si Gukinghan bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, nagpakita ng tunay na motibo. Kumain ka na ba ng pananghalian? Hindi pa. Sa totoo lang, 1 oras at kalahati pa lang ang nakalipas. Nang magising ako, sakto namang handa na ang pagkain sa bahay. Tara na, Shen. Ang tatlong salitang Shen ay tila paulit-ulit nang inunguya ng babae. Mayroong hindi maipaliwanag na kahulugan. Sumunod ako sa kanyang mga yapak. Hindi ko na malayang hinawakan ko ang aking tainga na umiinit. Pwede mo naman akong tawagin sa pangalan ko o kaya ksiyaw mo. Ganyan ako tawagin ng pamilya at mga kaibigan ko. Nang marinig iyon, natigilan si Gukinghan sa paghakbang. Pagkatapos ay tuluyan ng huminto. At diretsong tumitig sa akin. Kasunod nito, umatake si Gukinghan. Tinawag niya ako sa pangalang ksiyaw mo. At hindi ko yon kinaya. Ang boses ni Gukinghan na may bahid ng pagkahumaling. Diretso akong natalo. Nang magsimula siyang maglakad,
Pinindot ko muna. Ang dibdib ko na bumibilis ang tibok bago naglakad papunta sa kainan. Mayroon ng 4 o 5 putahe sa mesa. Habang kumakain, hindi kami gaanong nag-usap. Ngunit sa ekspresyon ko, malalaman mong nasiyahan ako sa pagkain. Nang dumating si Aling Lee para kunin ang mga pinagkainan, pinuri niya ako. Ikaw talagang bata ka. Ang ganda ng iyong gana. Salamat po, Aling Lee. Masarap po. Katulad ng luto ng nanay ko. Sa susunod, sabihin mo kay King Han ng mas maaga. Anong gusto mong kainin? Hayaan mong sabihin sa akin ni King Han. Ipagluluto kita. Kya Lee. Salamat po. Tumango si Shen mo ng magalang. Muling nagpasalamat ng matamis. Ngunit pagkaalis ni Tia Lee na nakangiti at kontento. Biglang nagmatigas si Gu King Han. Siyaw mo. Napag-isipan mo na ba kung kailan ang susunod? Pagkarinig niyan, nagulat akong nag-angat ng ulo. Sumalubong sa mapanuyang ekspresyon ni Gu King Han. Bakit parang masyado kang sabik? Natatakot ako na baka madismaya si Tia Lee sa'yo. Kung madidismaya ba si Tia Lee? Hindi nakadepende sa akin. Kundi nakadepende sa'yo. Kung imbitahan ako ni President Gyu, pupunta ako. Pagkarinig nito, lumiwanag ang mga mata ni Gu King Han. Sinubukan niyang magsalita. Kung gayon, pumunta ka araw-araw. Tinaasan ko siya ng kilay at pagkatapos ay umiling bilang pagtanggi. Hindi ko pinansin ang ekspresyon ng pagkadismaya ng isang tao. Pinunasan ko ang aking bibig. Busog na ako. Salamat sa panlilibre, President Gyu. Mauuna na akong umuwi. Paalam, President Gyu. Ngunit sinabi rin ni Gu King Han na paalam. Subalit kusang sumunod ang kanyang katawan sa akin. Gusto niya akong ihatid pauwi. Hindi ka ba abala? Kaya ko nang mag-taxi mag-isa. Hinarang niya ako sa aking harapan. Nagkukunwaring nahihiya at yumuko. Abala ako pero gusto kitang ihatid. Kung hindi ako magpapakitang gilas, ay tatanggihan na naman ako. Nakakahiya talaga ako. Pagkarinig niyan, binigyan ko siya ng isang thumbs up habang nakangisi. Napakabait mo, President Gyu. Kung gayon pagbutihin mo. Sa buong pag-uwi ko, pinag-iisipan ni Gu King Han ang problemang ito. Paano ako magpapagbuti? Paano ako magpapagbuti? Para pumayag si Shen mo na kumain doon araw-araw. O mas higit pang sakim, na araw-araw, oras-oras ay nasa tabi ko siya. Pagbalik niya sa lumang bahay ng mga Gyu, nakita niya si Aling Lee na dapat sana'y nagpapahinga. Nakaupo pa rin sa sofa. Bakit hindi pa nagpapahinga si Aling Lee? Tumayo si Aling Lee, at tumingin kay Gu King Han ng may pagmamahal. Naghihintay sa'yo. Ang binata kanina ay ang taong mahal mo. Nang marinig ito, lumambot ang ekspresyon ni Gu King Han. Tumango siya. Kung gayon, gusto ka rin ba niya? Hay, itong ugali mo. Simula pagkabata, walang nagkagusto sa iyong lalaki. King Han, kung gusto mo, dapat mo siyang tratuhin ng mabuti. Sa susunod na pumunta siya upang hingin ang iyong kamay. Dapat mong tandaan. Dalhin ang mga bagay na iniwan ng iyong ina para sa kanyang manugang. Habang palayo ng palayo ang sinasabi ni Aling Lee. Dali-dali siyang pinutol ni Gu King Han. Aling Lee, hindi ko pa alam kung gusto niya ako. Masyado pang maaga para sabihin ang mga bagay na yan. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang mga pangarap ni Aling Lee ay biglang nawala. Tiningnan niya si Gu King Han ng may pagkadismaya. Wala kang silbi. Pumunta lang siya sa Port City para magbakasyon. Hindi magtatagal at maaaring umalis na siya. Anong problema doon? Kung hindi siya magkusa, hindi ka ba magkukusa? Sikapin mong ligawan siya. Pagkatapos mong makuha, maaari mo siyang papuntahin sa Port City para manirahan. Hindi ganoon ang sinasabi. Hinilot ni Gu King Han ang kanyang noo. Sinabi rin ni Jen Yuyue ang mga katulad na bagay noon. Parang ipinapalagay ng lahat. Kapag naging kami, dapat kong isakripisyo ang aking dating buhay at manatili sa Port City. Ngunit hindi iyon patas para sa akin. Hindi tayo nasasakupan ni Numan. Mga malayang tao na gustong pumunta kahit saan. Si Shen Mo ay malaya. Kung saan niya gustong manatili, doon siya mananatili. Paano kung ayaw niyang manatili sa Port City sa hinaharap? Sumimangot si Aling Lee. Medyo nagulat. Si Gu King Han na hindi marunong makipag-usap ng maayos. Para bang nagbago ang kanyang ugali pagdating sa akin. Halos hindi nag-atubili si Gu King Han. Kung nasaan siya, pupuntahan ko siya kung nasaan man siya. Sikaping magustuhan ka niya agad. Kung hindi, pupuntahan mo siya. Hindi ka pa niya sigurado kung gusto niyang makita. Walang lohika sa pag-ibig. Kung nagustuhan mo na siya, huwag nang intindihin ang kasarian. Lakasan ang loob at umibig. Nagpakatatag si Gu King Han. Kasabay nito, iniisip ko na katatapos ko lang ng isang relasyon. Kaya mas mabuting huwag masyadong magpadalos-dalos. Ang pagligaw sa taong iniibig. Ito ang pinakamahirap na bagay na naranasan ni Gu King Han. Mula nang siya'y isinilang.
Noong nakaraang beses, umuwi ako sa hotel na may dalang take-out. Pagdating ko sa harap ng pinto ng kwarto, nakita kong nakabukas ang pinto ng kwarto ko. At may ilang estranghero sa labas ng pinto. May lalaki at babae. Ngunit hindi ko sila kilala. Sa sandaling iyon, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa loob ng kwarto. Linisin niyo agad ang loob. Malapit na ang kaibigan ko. Darating na. Ngunit hindi ako lumapit. Sa halip, tinawagan ko si Shen Qinyu. Marami sila. Hindi ako tanga para harapin sila mag-isa. Matapos kong makuha ang kumpirmasyon ni Shen Qinyu, binaba ko ang telepono at aalis na sana. Sa sandaling iyon, nakita ako agad ng serbidor na lumabas ng kwarto. Nakita ako agad. Nagtataka niyang sinabi, Shen. Bumalik na po kayo. Pagkasabi niya nito, ang mga tao sa loob at labas ay agad na nakatuon sa akin na paaalis na sana. Sa sandaling ito, hindi lang ako tumigil. Bagkus, binilisan ko pa ang aking paglalakad. Ngunit malinaw na hindi nila ako papayagang umalis. Mabilis na tumakbo ang mga nagbabantay sa labas ng pinto para harangan ako. Kasabay nito, dahan-dahang lumabas ang lalaki mula sa kwarto. Matapos akong tingnan mula ulo hanggang paa. Tumawa siya at sinabing, bakit ka tumatakbo? Ang silid na ito ay gagamitin ng batang Panginoon. Umalis ka kasama ng mga basura mo. Ang silid na ito ang may pinakamagandang lokasyon sa hotel na ito. Madalas itong gamitin ni Lin Luoxuan para sa mga bisita. Lumipas. Hindi marami ang kayang tumira dito ng matagal. Kadalasan ay bakante ito. Ngunit para kay Lin Luoxuan, ayos lang kahit may nakatira. Isang maliit na tao na may kaunting pera lang. Hindi siya karapat-dapat maglinis ng sapatos niya sa Hong Kong. Nang marinig ko yon, tumawa rin ako. Tinitingnan ang relo na hawak niya. Mas lalo akong tumawa ng may paghamak. Kung gayon, bakit mo hawak ang basura ko? Hindi ko akalain na magiging ganito ako kabastos. Nanigas ang mukha ni Lin Luoxuan, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan ang salita ng tao. Ayos lang, ipapaliwanag ko sa'yo. Ang nasa kamay mo, ang Patek Philippe Perpetual Calendar Chronograph, area 1518, ay naibenta sa isang auction ng mga kilalang tao sa country isang taon na ang nakalipas. Sa halagang 350 milyon. At ang bumili nito ay isang negosyante mula sa China. Ang apelyido niya ay Shen. Sa sandaling ito, kahit na hindi niya alam kung totoo ang sinasabi ko. Ngunit nakikinig si Lin Luoxuan. Nang marinig ang presyo ng relo, ang unang pumasok sa isip niya ay hindi pag-iingat o takot, kundi kasakiman. Nagkakahalaga ng 350 milyon. Hindi nakapagtataka na nagustuhan ko ito sa unang tingin. Tumingin siya sa relo sa kanyang kamay. Nag-isip-isip siya. Agad siyang nakapagdesisyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero sa akin talaga ang relong ito. Itapon niyo siya kasama ng mga basura niya. Siya ang nasusunod sa Hong Kong. Ngayon na nasa kanya ang relo. Iyon ay kay Lin Luoxuan. Kung sino man ang magtanong, kinapa ko ang sandata sa aking bulsa. Nag-iisip kung paano makakatakas. Ngunit bago pa ako makakilos, bumukas ang pinto ng elevator sa likod namin. Sa sumunod na sandali, isang matangkad na babae. Mabilis siyang lumabas kasama ang mahigit 10 bodyguard. Lumingon ako. Agad ko siyang nakilala. Lin Lui, ang responsable sa sangay ng pamilya Shen sa Hong Kong. Siya rin ang kinatawa ni Shen Qinyu sa Hong Kong. At Lui, nandito ako. Nakita ko ang lalaking katulad sa litrato. Sobrang gwapo. Muling namangha si Lin Lui. Mabilis siyang lumapit sa akin. Nang walang sabi-sabi, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sinigurado niyang hindi ako nasugatan. Kaya siya napakalma. Huwag kang mag-alala, hindi ako nasugatan. Hindi pa nga nagsisimula ang gulo. Malapit na sana. Simula nang lumitaw si Lin Lui, nakatuon ang kanyang paningin sa kanya. Pero nang makita niyang si Lin Lui, ay una akong alalahanin. Biglang sumimangot ang kanyang mukha. Lin Lui, bakit ka nandito? Ano ang relasyon mo sa kanya? Nang marinig ang boses sa sandaling iyon, lumingon si Lin Lui. Pero hindi niya inaasahan na ang panganib na kinakaharap ko ay may kinalaman kay Lin Luoxuan. Ikaw pala. Ano naman kung ako? Isa ka lamang anak na iniwan ng pamilya Lin. Huwag mong isipin na may mababago ka sa pagpunta mo rito. Lin Lui, sinasabi ko sa'yo. Ikaw man o ang taong ito. Sa isang salita ko lang. Kailangan niyong umalis ng nakayuko. Sa totoo lang, matagal nang hindi nagkikita si Lin Lui at Lin Luoxuan. Matagal na rin silang hindi nagkikita. Pero gaano man katagal ang lumipas, ang kanyang kapatid sa ama ay mananatiling hangal na ikadidilim ng kanyang paningin. Kaya lumapit siya kay Lin Luoxuan. Itinaas niya ang kanyang kamay sa gitna ng gulat ng lalaki. At sa kamariing ibinaba.
Sa isang malakas na pak, pumihis ang mukha ni Lin Luoxuan sa isang tabi. Mabilis itong namaga. Ipinagpag ni Lin Luowei ang kanyang kamay na nanginginig dahil sa sobrang lakas ng pagkakapalo. Ang sampal na ito ay paunang interes. Hindi basta-basta kung sino si Lin Luoxuan na pwede mong bastusin. Pagkatapos niyang magsalita, saka lang nalaman ni Lin Luoxuan na nasampal siya. Nang makita ito, tinakpan niya ang kanyang mukha at sumigaw ng malakas. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para saktan ako? Ah, tapos ka na. Ngunit si Lin Luowei, tinitignan lamang ng may paghamak si Lin Luoxuan na sumugod. Hinarang ng mga bodyguard na dala niya. Luowei, baka kailangan kong pakiusapan kang umusog ng kaunti. Biglang naputol ng boses ko ang pagtatalo ng dalawa. Lumingon si Lin Luowei at nakita akong may hawak na cellphone at nagre-record. Nang makita rin ni Lin Luoxuan ang ginawa ko, hindi niya namalayang itinago ang kanyang kamay sa likuran. Sige, hindi mo na kailangang itago. Na-record ko na. At na-record ko na rin ang mga mukha ninyong lahat. Pagkatapos kong magsalita, yumuko ako at ipinadala ang video kay Shen Qinyu. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita. Ang mga mahalagang bagay sa kwarto ko ay hindi lang ang relo. Marami pang bagay na may katumbas na halaga. Kung may mawala o masira kahit isa, kailangan mong magbayad o. Kanina, kulang ang tao. Kaya't ako ay napakatakot. Ngunit ngayon, nilagpasan ko si Lin Luoxuan at pumasok sa aking kwarto. Kahit na ako ay nakapaghanda. Ngunit nang makita ko ang aking mga gamit, nakakalat sa sahig. May mga piraso pa ng jade bracelet. Sumikip ang dibdib ko sa sakit. Ito ay isang purong berde na glassy jadete. Patuloy na kumuha ng cellphone para mag-record ng video. Hanggang sa makumpirma na ang bracelet lang ang nasira. Saka lang ako medyo nakahinga. Pagkatapos ay tumingin ako sa mga taong dinala ni Lin Luowei. Hinaharangan si Lin Luoxuan sa pinto. Ikaw ang dapat natapos na. Hindi rin maganda ang mukha ni Lin Luowei. Hindi niya akalain na magiging ganito katanga si Lin Luoxuan. Marami bang nasira? Marami, mga ilang daang milyon siguro. Nang marinig ang halaga, nagulat si Lin Luowei at napanganga. Si Lin Luoxuan naman ay natigilan. Pagkatapos ay sumigaw. Ano ba yang pinagsasabi mo? Paano ka nagkaroon ng ganyan? Nagdadala ng napakaraming mamahaling gamit. Kahit na sinasabi ko ito. Pero sa kalooban ni Lin Luoxuan, labis siyang balisa. Sa kasamaang palad, hindi ko man lang siya tiningnan ngayon. Sa halip, umupo ako sa sofa sa loob ng bahay. Kapag dumating na ang mga pulis, saka ka magsisigaw sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tumawag ka ng pulis? Pagkarinig nito, gustong pumasok ni Lin Luoxuan sa silid. Pero hinarang siya ng mga bodyguards ni Lin Luowei. Lin Luowei, paalisin mo ang mga tauhan mo. Mas mabuting huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Binabantaan mo ako. Sinasabi ko sa inyo. Sa Hong Kong, hindi lahat ng tumatawag ng pulis ay may silbi. Kahit dragon ka pa, Shen. Kailangan mo pa ring magpakumbaba sa akin. Pagkarinig nito, sinulyapan ko siya. At mahinang sumagot ng T.O. May gusto pa sana siyang sabihin. Pero nakita niya akong lumayo habang kausap ko sa telepono. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Sinubukan kong magsalita. Nang marinig niya ang normal kong boses. Ang kaba sa puso ni Gu Qinghan sa kabilang linya ay biglang nawala. Papunta na ang mga pulis. Darating na rin ako agad. Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam. Paano nalaman ni Gu Qinghan na may nangyari sa akin dito? Ang alam ko lang pagkatapos ng nangyari sa akin. Darating na siya agad. Sa pag-isip na ito, gumaan ang pakiramdam ko. Darating na agad. Nag-aalala ka sa akin. Siyempre, ikaw lang ang espesyal na bisita ko. Sino pa ang aalalahanin ko? Ako lang. Ikaw lang. Sandaling natahimik si Gu Qinghan sa kabilang linya. Pagkatapos ay matatag na sumagot. Paano sa hinaharap? Sa hinaharap din. Huminto si Gu Qinghan sa harap ng hotel. Nakatingala sa gusali sa harap niya. Huminga siya ng malalim. Ikaw lang ang dahilan kung bakit kailangang magplano para sa hinaharap. Shen mo, nandito na ako. Nang marinig iyon, napakilig ako ng husto. Pagkatapos ay napangiti ako habang tinitingnan ang numero ng telepono sa aking cellphone. Sige, hihintayin kita. Gu Qinghan. Kasabay nito, nagmumura si Lin Luoxuan sa may pintuan. Lin Luowei, bakit mo ba siya tinutulungan ng ganito? Anong magandang maidudulot sa iyo kung palakihin mo ang gulo? At tinutulungan mo pa ang isang dayuhan. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito kay Papa? Walang ekspresyon ang mukha ni Lin Luowei. Hindi natitinag. Nang makita ito, pumula ang mukha ni Lin Luoxuan. Direkta niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang magbanta. Tatawagan ko si Papa ngayon. Ito ang pananakot na kinatatakutan ni Lin Luowei noon. Ngunit ngayon ay nakatayo lamang siya sa harap ng aking pinto at pinapagalitan siya. Hindi nagtagal at natawagan ni Lin Luoxuan.
Inaapi ako ng ate at isang lalaki. Sumimangot ang mukha ng ama ni Lin sa kabilang linya. Sinong walang hiya? Ipasa mo sa kanya ang telepono. Walang kahit isang tanong. Dahil lamang nagsumbong si Lin Luoxuan. Agad na ipinagpalagay ng ama ni Lin na si Lin Luowei ang may kasalanan. Nang marinig ito, umisi ng may pagtatagumpay si Lin Luoxuan kay Lin Luowei. Pagkatapos niyang magsalita, binuksan niya ang loudspeaker. At iniabot ang cellphone. Pinapasagot ka ni Papa. Tumingin si Lin Luowei sa cellphone sa kanyang harapan. Kahit na alam niyang siya ay pinabayaan na ng pamilya Lin. Ngunit nang marinig ang boses ng ama ni Lin, nakaramdam pa rin siya ng hindi maganda. Nang nag-aalinlangan siya kung iaabot ba niya ang kanyang kamay. Bigla kong iniabot ang aking kamay. Hoy, matanda, sino ka ba? Nang marinig ang hindi pamilyar na boses, sumimangot ang ama ni Lin. Nag-uutos ng may pagkainis. Sino ka naman? Ipasa mo agad kay Lin Luowei ang telepono. Bakit kita susundin? Hindi ka ba nakakaintindi? Buwisit ka. Bakit kita susundin? Buwisit ka. Sino ka ba sa akala mo? Nangahas ka pang tanungin sa harap ko kung bakit. Sino ba ako sa akala mo? Tapos ka na. Sa susunod, may tuturing na akong pinagkakautangan ng inyong pamilya Lin. Nang marinig ito, natigilan si Emma Lin. Bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda. Wala akong obligasyon na sumagot. Kaya direkta kong binaba ang telepono. Pagkatapos ay inihagis ko ang cellphone kay Lin Luoxuan. Nakita kong nagmadali siyang saluhin ito. Tinaas ko ang kilay ko at mumisi. Sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator. Ganito ang nakita ni Gu Qinghan sa akin. Ang dibdib niya ay tila ba may bumangga ng malakas. Titig na titig siya sa akin. Wala siyang maisip. Kusang loob siyang lumapit sa akin. Hanggang sa napansin ko siya. Mas lumaki pa ang ngiti sa aking mukha. Kinawayan ko pa siya. Ang kilos na ito ay parang isang amo na tinatawag ang kanyang alagang aso. Pero ang nakapagtataka, hindi ito ikinaila ni Gu Qinghan. Sa halip, binilisan pa niya ang kanyang paglalakad. Sa lahat ng naroon, tanging ako at si Gu Qinghan ang nakangiti. Samantalang ang iba ay nagbago ang kanilang mga itsura. Hindi lumilingon si Gu Qinghan. Diretso siyang lumapit sa akin. Anong resulta ng pagresolba ang gusto mo sa bagay na ito? Magbayad at humingi ng tawad. Pero hindi mo kailangang makialam. Ako na ang bahala. Sige, susundin ko ang gusto mo. Ang mukha ng babae ay puno ng lambing. Pinagdudahan ni Lin Luowei ang kanyang mga mata. Hindi lamang siya. Maging si Lin Luoxuan na nanghina ang tuhod at muntik ng matumba nang dumating si Gu Qinghan. Ay nanlalaki rin ang mga mata. Ay nanlalaki rin ang mga mata. Kung alam ko lang na may relasyon ako kay Gu Qinghan. Kahit bigyan siya ng 1,000 tapang. Hindi siya mangangahas na kumilos. Iyan ang iniisip ko. Nanginginig na hinubad ni Lin Luoxuan ang kanyang relo. Isinauli sa akin. Sinusubukang pagaanin ang aming relasyon. Shen, relo. Sa'yo na ito. Kung maaari, huwag mo na akong pansinin sa nangyari ngayon. Mahirap hindi pansinin. Siguro hindi ako kilala ng isang taga-Hong Kong na tulad mo. Alam ng mga nakakakilala sa akin na ako'y mapagtanim ng galit. Habang nagsasalita, tinanggap ko ang relo mula kay Lin Luoxuan. Diring-diri ko itong kinurot ng 2 daliri at winagayway. Pagkatapos ay ibinalik kay Lin Luoxuan. At ayoko ng mga bagay na nadumihan. Nang marinig ito, biglang namutla ang mukha ni Lin Luoxuan. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ngunit nang makita ang malamig na tingin ni Gu Qinghan, natakot siya at walang nasabi. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis. Direkta kong ibinigay ang video sa cellphone ko. Sa isa sa mga responsable. Matapos suriin ng mga tauhan nila ang lugar, ay pinakialaman din nila ang CCTV ng hotel. Nag-utos ang responsable. Emmeline, sumama ka at ang mga tauhan mo sa amin. Namumutla ang mukha ni Lin Luoxuan. Ang kamay na nakahawak sa cellphone. Nag-alangan ng matagal. Tumawag pa rin siya sa kanyang ama. Nakipagtulungan sa mga pulis. Pagkatapos magbigay ng salaysay, umalis kami ni Lin Luowei. Hindi na nag-atubili si Lin Luowei. Agad siyang umiting nagsalita. Shen. Tulad ng ate ko, tawagin mo na lang akong Shen mo. Shen mo, saan mo gustong tumira ngayon? Ang mga lugar tulad ng hotel, hindi rin naman talaga ligtas. Sino man na may katayuan at impluensya, may paraan para makialam. Nalinis na ba yung bahay na sinabi ni ate na ipapatira niya sa akin? Nalinis na. Kung ganun, lilipat na ako doon. Habang nagsasalita, lumingon ako kay Gu Qinghan. May gagawin ka pa ba ngayon? Ngunit hindi rin naman talaga walang ginagawa si Gu Qinghan. Naramdaman niya lang na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay samahan ako sa pag-aayos. Si Lin Luowei naman,
ay iniwan ang kanyang kanegosyo para lang makapunta rito. Ngayon na nakita niyang may kasama akong Guking Han, wala na siyang inaalala. Pagkatapos magpaalam, nagmadali siyang umalis. Pagkaalis ni Lin Xiaowei, biglang sinabi ni Guking Han, si Lin Luowei ay nagtatrabaho ngayon para sa Rongsheng Group. Tumango ako. Alam ko. At doon na natapos ang usapan. Dahil hindi ako nagpaliwanag. Hindi na rin nagtanong pa si Guking Han. Sa halip, itinuro niya ang sasakyan. Halika, tulungan kitang maglipat ng gamit. Ikaw talaga ang gagawa nito. May problema ba? Ikaw kaya si Sigyu. Parang hindi naman yata bagay na ikaw pa ang magbubuhat ng gamit ko. Pagkaraan ng 2 oras. Shengshi Jiajing. Ito ang pinakamalaki at pinakamagarbong subdivision sa Hong Kong. Nang sundan ko ang numero ng bahay na ibinigay sa akin ni Lin Xiaowei, at natagpuan ang bahay, sandaling natigilan si Guking Han. Nalinis na ba ang bahay na sinabi ni ate na ipapatira niya sa akin? Nalinis na. Kung gayon, didiretso na ako doon. Habang sinasabi ko ito, tumingin ako kay Guking Han. May gagawin ka pa ba pagkatapos nito? Ngunit hindi rin naman talaga walang ginagawa si Guking Han. Sa tingin niya lang, ang pinakamahalaga sa sandaling iyon ay samahan akong mag-ayos. Nasamahan kita. Si Lin Luowei naman ay nagmamadaling pumunta, iniwan ang kanyang kausap na negosyante. Ngayon, nakita niyang kasama ko si Guking Han, kaya hindi na siya nag-alala. Nagpaalam siya at muling nagmadaling umalis. Pagkaalis ni Lin Xiaowei, biglang sinabi ni Guking Han, si Lin Luowei ay nagtatrabaho ngayon para sa Rongsheng Group. Tumango ako. Alam ko. At doon na natapos ang usapan. Dahil hindi ako nagpaliwanag, hindi na rin nagtanong pa si Guking Han. Sa halip, itinuro niya ang sasakyan. Halika, tulungan kitang maglipat ng gamit. Ikaw talaga ang gagawa nito. May problema ba? Ikaw kaya si Sigyu. Parang hindi naman yata bagay na ikaw pa ang magbubuhat ng gamit ko. Pagkaraan ng 2 oras. Shengshi Jiajing. Ito ang pinakamalaki at pinakamagarang residential area sa Hongcheng. Nang sundan ko ang numerong ibinigay sa akin ni Lin Xiaowei, at natagpuan ang bahay, sandaling natigilan si Guking Han. Nang mapansin ko yon, biro ko siyang tinanong, anong problema? Maniniwala ka ba kung sabihin kong katabi nito ang bahay ko? Talaga? Ang liit naman ng mundo. Napakaswerte naman. Kung ganoon, pakiusap, alagaan mo ng mabuti ang bagong kapitbahay mo. Pagkasabi ko noon, inilahad ko ang kamay ko kay Guking Han. Mabilis na nakasagot si Guking Han. Agad niya akong sinagot, pakiusap, alagaan mo rin ako, Lin Ershen. Pagkatapos niyang bitawan ang kamay ko, palihim pa niyang hinimas ang palad ko. Sa kabilang banda, hindi inasahan ni Lin Luoxuan na. Kahit na humingi na ng tulong si Lin sa mga nakatataas, hindi pa rin siya makakalabas. At pagkatapos malaman ng abogado ang buong pangyayari, ang tanging solusyon na nakita niya ay ang pag-areglo. Ngunit kailangan muna ang aking pagsang-ayon. Matapos kong tanggihan, ang maraming pagtatangka ng abogado ng pamilya Lin na makipagkita sa akin, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking sariling abogado pagkaraan ng 3 araw. Pagdating ko sa lugar, kanina pa naiinip ang mga tao sa loob. Hindi kumilos si Lin na nakaupo sa upuan. Nakatingin siya sa akin nang may paghamak. Bago pa man ako makaupo, minadali niya ako. Sabihin mo, magkano ang gusto mo para palayain ang anak ko? Pagkarinig ko niyon, pumunta muna ako sa upuan sa gitna at umupo. Pagkatapos, dahan-dahan akong gumawa ng isang tasa ng tsaa bago ko siya sinagot. 1 bilyong yuan. Ershen, ang laki naman ng hinihingi mo. Masyadong malaki yan. Sumandal ako sa upuan. Kinuha ko ang mga litrato na ibinigay ng abogado ko. Ibinato ko ang mga yon sa harap ni Lin. Ang lakas naman ng hangin mo. Hindi mo kayang magbayad ng 1 bilyong yuan. Nagpapanggap ka pang mayaman sa harap ko. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng relo na ninakaw ng anak mo? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng jade bracelet na binasag niya? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga nawawala kong gamit? Ang 1 bilyong yuan na hinihingi ko ay binabaan ko na dahil ama ka ni Luowei. Ang mura na niyan. Hindi naman sa hindi pa nakakita ng mga litratong iyon si Lin. Pero hindi niya iyon binigyang pansin noon. Ngayon, kailangan na niya. Kinuha niya ang report ng paternity test sa mesa at tiningnan. Pero habang tinitingnan niya, lalong sumasama ang kanyang itsura. Sa huli, ang report ng paternity test na iyon ay halos gusot na sa kanyang kamay. Inisip niya ang sinabi ni Lin Luoxuan at nagsimulang tumutol. Imposibleng ganoon karami ang nawala sa'yo. 1 relo lang ang kinuha ng anak ko sa'yo. Ang nasira lang ay ang jade bracelet. Sino ang nagsabing mga gamit ko? Kung ano ang sinabi kong nawala, iyon na yon. Dapat mong malaman na. Ang mga gamit ko ay may record ng pagpasok sa airport.
Ngayon, hindi ko na mahanap. Kaya natural na sisihin ko ang iligal na pumasok na si Emalyn. Kung may ebidensya si Emalyn na hindi niya kinuha, ako na ang magsasabing ako'y nagkamali. Pero alam ni Emalyn, hindi mapapatunayan ni Lin Luoxuan na ang pagpasok niya ay katotohanan. Ang paggalaw, pagsira, o kahit pagnanakaw ng mga gamit ko ay katotohanan din. Pero 1-0 bilyon, kahit kaya niyang ibigay. Hindi niya yon ibabato kay Lin Luoxuan. Pagkatapos ng ilang malalim na paghinga, nagpakita ng nakakalokong ngiti si Emalyn. Mas mabuti pang sabihin mo, Emerson, kung paano mo gustong ayusin ang bagay na ito. Ang bagay na ito, anak mo si Lin Luwei. Nang marinig ito, kabado si Emalyn. Nabalitaan kong parang maganda ang relasyon ninyo ni Emerson. Maganda talaga. Gusto ko si At Luwei. Nakaluwag ng bahagya si Emalyn. Kinuskus niya ang kanyang mukha, at nagsimulang makipaglapit. Dahil pamilya naman pala tayo. Bakit hindi nalang palayain ni Emerson si Luoxuan alang-alang kay Luwei? Palayain si Luoxuan. Pagkatapos niyang sabihin ito, walang sinuman ang nag-akala na talagang papayag ako. Hindi makapaniwala si Emalyn at nanlaki ang kanyang bibig. Pero kaagad sa sumunod na segundo, kumatok ako sa mesa at nagsimulang magdagdag, alang-alang kay Ate Luwei. Basta ibigay mo kay Ate Lovie ang parte na iniwan ng kanyang ina. Ibigay mo kay Ate Lovie. Gagawing kalahati ang halaga. Atras din ako sa kaso. Pababayaan ko ang iyong mahal na anak. Imposible, ito ang 1-0% na parte sa Lin Corporation. Matanda, sa tingin ko may isa kang hindi naiintindihan. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Nagbibigay ako ng abiso. Kung hindi mo susundin ang aking kahilingan para sa kasunduan. Kung hindi ay papasok si Lin Luolian sa kulungan. Siyempre alam ko na hindi sapat si Lin Luolian bilang bargaining chip. Paano kung idagdag ko ang Rongsheng at ikaw? Lahat ng pakikipag-ugnayan ng pamilya Lin? Ang mga salitang ito ay parang isang malakas na martilyo na bumagsak sa ulo ni Lin. Naguguluhan siya at matagal bago siya natauhan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba inisip ang araw na ito noong pinilit mo si Ate Lovie na makipagtulungan? Kalahati ng mga proyekto ng pamilya Lin mo ay pinondohan ng Rongsheng. Naisip mo ba na kapag umatras ang Rongsheng, ang mga resources na inilaan ng pamilya Lin mo ngayon ay mapupunta sa wala? Sa tingin ko dapat inisip mo na yon. Hindi ka lang naniniwala na gagawin yon ni Ate Lovie sa pamilya Lin. Dahil ang pamilya Lin ang pinaghirapan ng kanyang ina. At sa paningin mo, si Ate Lovie ay isa lamang babae na nagtatrabaho para sa Rongsheng. Hindi niya kinakatawan ang Rongsheng. Gaano man kalaki ang kakayahan niya, anong gulo ang magagawa niya? Dahil ang mga proyektong ito ay talagang kumikita para sa Rongsheng. Bakit magreklamo ang Rongsheng? Sa totoo lang, hindi ka naman nagkamali ng hula. Hindi talaga gagalawin ni Ate Lovie ang pinaghirapan ng kanyang ina. Pero iba ako. Ano naman sa akin ang pamilya Lin? Okay lang kung bumagsak ang pamilya Lin mo. Susuportahan na lang ng Rongsheng ang ibang pamilya Lin sa hinaharap. Tutal, Lin din naman ang apelyido ni Lin Luwei. Hindi ko man lang tiningnan ang nagagalit na si Lin na tumayo. Kalmadong nagtimpla ulit ako ng tsaa. Sino ka ba talaga? Sinabi ko na sa'yo kanina. Ako ang pinakamalaking pinagkakautangan ng pamilya Lin mo. Hindi ka ba natatakot na hilahin ng Lin Corporation mo ang Rongsheng mo pababa? Nang marinig ko yon, bigla akong napatawa. Bakit ako matatakot? Ang makipaglaro ng Rongsheng sa pamilya Lin mo ay katumbas lang ng pagputol ng isang daliri. Sa tingin mo ba mag-aalala ako? Sa totoo lang, hindi ko na kailangang sabihin. Naiintindihan din ni Mang Lin ang bagay na ito. Dati, pinilit niya si Lin Luwei na makipagtulungan sa pamilya Lin. Ang pinupustahan niya ay ang Rongsheng. Ang punong tanggapan ay malayo. Basta't hindi masyadong malaki ang problema sa pakikipagtulungan. Hindi ito mapapansin ng Rongsheng. Pero hindi niya inakala na lilitaw ako. Lalo na hindi niya inakala na ipagtatanggol ko si Lin Luwei. Sa pag-isip na yon, halos mahulog siya mula sa kanyang upuan. Lumipas ang ilang sandali. Si Mang Lin ay umalalay sa mesa para makatayo. Iniisip niya na kaya niyang talikuran si Lin Luoxuan. Pero hindi niya pwedeng talikuran ang pamilya Lin. Kaya't sumunod siyang yumuko. Pagbalik ko, papupuntahin ko si Luwei para pumirma sa kontrata ng paglilipat ng shares. Pakiusap ko lang. Maawa ka. Patawarin mo si Luoxuan at ang pamilya Lin. Magkahiwalay ang mga bagay. Hindi pwedeng kulangin ang bayad sa akin. Halos sumuka ng dugo si Mang Lin. Pero mingiti na lang siya at tumango. Matapos niyang gawin ang kilos na pagiging pabigat. Pinanood ko si Mang Lin na naninigas na tumalikod. Naninigas na lumayo. Sa huli, malamig akong ngumisi. Kinuha ang cellphone. Naresolba na ang problema. Sa kabilang linya, si Shen Qingyu ay mahinang. Umungol.
Balak ko na sanang ibaba ang telepono. Ngunit naalala ko ang isang bagay. Tinanong ko ulit siya kung may tinatago ka ba sa akin. Sobrang interesado ka kay Ate Luwei. May tinatago ka ba sa akin? Matagal bago ko nakuha ang sagot ni Shen Qingyu. Sumigaw ulit ako. Bilang resulta, ang aking nakatatandang kapatid na babae ay nagsimulang mag-utal. Lalo akong naniniwala na may nangyayari sa kanilang dalawa. Pinakinggan ko ang abalang tunog pagkatapos niyang madaling ibaba ang telepono. Umuso ako. Tumayo ako para umalis sa silid. Ngunit nang makarating ako sa pinto, nakita ko ang isang taong hindi ko inaasahan. Bago pa ako makaiwas, direkta siyang lumapit. Ano, ikaw nga ba talaga yan? Nandito ka pala sa Hong Kong. Kaya pala hindi ka mahanap ni Xiao Jiajia. Sanay na tinapik ni Lonan ang aking balikat. Una kong pinigilan ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay itinulak ko siya palayo. Huwag na, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Huwag naman, Shen mo. Kahit na nag-away kayo ni Xiao Jiajia, magkaibigan pa rin naman tayo, hindi ba? Nang marinig ko yon, tiningnan ko siya ng malalim. Kung gayon, noong ibinunyag mo kay Xiao Jiajia ang address ko, dahil din ba yon sa akin? Dahil magkaibigan tayo. Huwag mong isipin na hindi ko nakita. Kanina pa siya nagtatapid dyan ng napakabilis. Alam ko na kung kanino siya nagpapadala ng mensahe. Shen mo, nagkakamali ka. Ang iniisip ko lang, baka may hindi kayo pagkakaunawaan ni Xiao Jiajia. Gusto kong linawin nyo. Saka, Shen mo, hindi kita minamaliit pero, sa ating grupo, sino ba ang malinis? Nagawa ni Xiao Jiajia na maging tapat sa iyo ng napakaraming taon. Malaking bagay na yon. At saka, sa totoo lang, wala namang nangyari sa kanila ni Luli. Bakit ka pa nagtatago? Alam mo ba kung gaano siya nag-alala sa iyo nitong mga araw na ito? Ngayon, sobrang payat na niya, hindi ko na siya makilala. Lalong nagiging makatwiran si Lonan habang nagsasalita. Nang marinig ko ang mga salitang ito, natawa ako ng mapakla. Tatay ka ba ni Xiao Jiajia? Ganyan ka na lang ba siya ipinagtatanggol? Kapag naparalisa ka na ba, kailangan pa ba niyang lumuhod sa harap ng iyong kama para punasan ang iyong dumi at bigyan ka ng ihi? Bakit ganyan ka magsalita? Akala mo ba maganda kang magsalita? Hindi man lang ako nagsasalita ng hindi maganda. Kapag bumuka ang bibig mo, parang umuutot. Nakakadiring gusto mong sumuka. At saka, yung sinasabi mong walang malinis sa grupo natin. Inyo iyon. Hindi akin. Ang dudumi nyo. Gusto nyo pang maging katulad nyo ang iba? Ang basura ay dapat sa basurahan. Lumayo kayo sa marangal na tulad ko. Huwag kayong lumapit. Pagkasabi ko niyan, tumalikod ako at umalis. Habang si Lonan sa likod ko ay galit na galit. Itinuro niya ang likod ko habang ako'y papalayo. Maraming masasakit na salita ang gusto niyang sabihin. Pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Sa huli, huminga siya ng malalim. At nagpatuloy sa pag-reply kay Xiao Jiajia. Si Lonan ay sadyang ibinubunyag ang aking kinaroroonan. Habang si Jiang Yueyao naman, na inutusan para tiyakin ang aking kaligtasan, ay tuwang-tuwa. Ang kanyang mukha ay puno ng excitement. Kinopya niya ang mga audio clip mula sa CCA sa hallway. Pakiusap na ipadala ito sa group chat bilang plataporma. Tapos nagpadala siya ng maraming emoji ng nakataas na thumbs up. Sa buong buhay ko, wala akong sinukuan. Pero ang bibig ni Shen mo, susuko na ako. Hindi pa nagtatagal ng 1 minuto pagkatapos niyang ipadala. Nalaman na ni Xiao Yan ang pangalan ng taong nabanggit sa audio. Nang makita ito, biglang natigilan si Jiang Yueyao. Pagkatapos, dali-dali siyang nag-type. Bilisan mo, bawiin mo. Kahit hindi maintindihan ni Xiao Yan, agad niyang binawi ang mensahe. Saktong binuksan ang group chat. Natigilan si Gu Qinghan nang makita niya ito. Nakita ko na. Ngayon, kailangan ng sumuko ni Jiang Yueyao sa pagbawi ng file. Nagbiro siya. Sa puntong ito, napagtanto rin ni Xiao Yan ang kanyang pagkakamali. Kaya dali-dali siyang bumawi. Atehan, paano magpapatalo ang ugali ni Shen mo? Pero patuloy na dumarami ang mensahe sa group chat. Pero hindi na nagsalita si Gu Qinghan. Nakaramdam ng hindi maganda si Jiang Yueyao. Direkta niyang binuksan ang profile picture ni Gu Qinghan. At nagsimulang mag-private message. Pero pagkatapos mag-type ng napakatagal, hindi sumagot si Gu Qinghan. Ang mukha ng babaeng nakaupo sa control room ay madilim at asul. Gusto na niyang sampalin ang sarili. Ang tanga-tanga ko. Bakit ko ipinadala ang audio clip tungkol kay Shen mo? Sa group chat, labis na nagsisisi si Jiang Yueyao sa mga sandaling ito. Samantala, binuksan ni Gu Qinghan ang dokumento sa kanyang opisina. Habang pinakikinggan ang pangalan na paulit-ulit kong binabanggit, tila nawalan siya ng gana. Xiao Jiajia. Pabulong na inulit ni Gu Qinghan ang pangalang ito. Kinakabahan niyang kinakatok ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Pakiramdam niya'y pamilyar ang taong ito. Bukod pa rito,
Ang pinaka nag-aalala kay Gukinghan ay ang pagkakakilanlan ng taong ito. Iyon ay ang aking dating kasintahan. Ngunit kahit na dating kasintahan, lubha siyang naiinis. Ngunit ang mas ikinainis ni Gukinghan ay, wala siyang karapatang magselos sa dating ito. Binuksan niya ang aking profile picture. At matagal na tinitigan ang chat box. Sa huli, bumuntong hininga siya. Tapos na ang lahat ng mahahalagang gawain. Hindi mo pa ba ako naiisip? Bulong niya sa kanyang sarili. At sa sumunod na segundo, nakita niya ang isang mensahe na lumabas sa aming chat box. Tinapik mo ang matalinong ulo ni Shen mo. Nadagdagan ng isa ang intimacy level. Tinitigan niya ang mga mensaheng ito. Nagpapanik siya na bawiin ang mensahe. Ngunit naipadala ko na ang aking mensahe. Kahit walang problema, kailangan magkaroon ngayon. Huminga ng malalim si Gukinghan. Gusto kong tanungin kung tapos ka na sa trabaho. Walang ibang dahilan. Kaya't si Aling Lina lang ang binanggit ni Gukinghan. Tinitigan ko ang mensahe. At sinadyang asarin siya. Napakadiretso niya. Naiisip ko ang seryosong ekspresyon ni Gukinghan habang sinasabi niya ito. Ang kanyang seryosong ekspresyon. Agad kong tiningnan ang oras. At muling nag-type. Talaga? Gaano mo ako gustong? Pagkakita sa pangungusap na ito, matagal bago nakasagot si Gukinghan. Seryoso ang kanyang mukha. Habang nag-iisip tungkol sa tanong. Hindi niya napansin ang kanyang assistant na kumakatok sa pinto. Nang matauhan siya, sa kanya pinapasok ang taong kumakatok. Binuksan ng assistant ang pinto. Nang magsisimula na sanang iulat ang natitirang mga gawain para sa araw. Pinutol siya ni Gukinghan. Ngayon, ay gusto kong sumangguni sa iyo tungkol sa isang problema. Siya ay nakaupo ng tuwid, na may ekspresyong maseryoso kaysa dati. Natakot ang kanyang assistant, at inisip na may nangyaring malaking bagay. Pagkatapos mag-organisa ng kanyang mga salita, nagpatuloy si Gukinghan sa pagsasalita. Ipagpalagay ko lang ha. Ipagpalagay na sinabi mo sa taong gusto mo na gusto mo siyang makita. Tapos tinanong kanya kung gaano mo siya kagusto. Ano ang isasagot mo sa sitwasyong iyon? President Gyu, si Emerson ba ang nagtanong sa inyo niyan? Akala ko kung ano ng malaking bagay. Sobrang seryoso pa. Hindi ko akalain. Na magsasabi rin ang ating President Gyu na gusto niyang makita ang isang tao. Bilisan mo, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. CJ, President Gyu. Sa tingin ko, si Emerson. Hindi ko sinabing si Shen mo. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, nagpa siya si Gukinghan na sumugal na lang. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Umubo ang assistant, bago pigilan ang ngiting malapit ng sumilay sa kanyang labi. Seryoso niyang sinuri. Batay sa aking karanasan. Sa tingin ko, ang pagtatanong ni Emerson sa iyo ng ganitong tanong, ay dahil alam niyang nahihiya kang sumagot. Kaya sinasadya kanyang biruin. Nang marinig ito, sumimangot si Gukinghan. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Akala niya ay sinusubukan ko ang kanyang damdamin. Kaya, biruan lang pala. Batay sa aking hinala. Malaki ang posibilidad. Ngunit kung talagang may pagdududa si President Gyu, mas mabuting direktang magtanong kay Emerson. Ang pinakaiiwasan sa mga magkasintahan ay ang maghulaan. Direktang sabihin kung ano ang problema. Kapag nasabi na ang problema, pag-usapan kung mapag-uusapan. Kung hindi magkasundo, maghiwalay na lang. Sa ganitong paraan, walang maiiwan na panghihinayang. Ang huling pangungusap na ito, ay binanggit lang ng assistant nang walang gaanong iniisip. Ngunit isinapuso ito ni Gukinghan. Nag-iisip siya. Hindi niya napansin kung kailan umalis ang kanyang assistant. Sa kabilang banda, noong una, hindi ko natanggap ang mensahe ni Gukinghan. Kaya medyo nagtaka ako. Nang makauwi ako, binuksan ko ang aking cellphone. At doon ko lang nakita ang mensaheng ipinadala ni Gukinghan. Miss na miss kita. Napakasimpleng 4 na salita. Habang nagtatype ako, umakyat ako sa sofa. At umupo nang nakaupo. Ulay. Hindi sapat na 4 na salita lang via way. Lugi ako way. Nang makita ang huling 2 salita, pumasok si Gukinghan sa garahe. Habang nagmamaneho, nag-isip siya. Kung may iba pa bang kahulugan ang sinabi ko. Ilang sandali pa, sumagot siya. Babawi ako sayo. Nang makita ang mga salitang ito, medyo kinilig ako. Pero hindi na ako sumagot sa kanya. Pagkatapos kong ibaba ang cellphone ko, pumasok ako sa banyo para maligo. Pagkalipas ng ilang minuto, kinuha ko ang cellphone ko para bumaba at maghanap ng makakain. Pero sa sandaling iyon, biglang tumawag si Gukinghan, nasa labas ako ng bahay mo. Nasa labas ako ng bahay mo. Dala-dala ang telepono, tumakbo ako pababa. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang taong nakatayo sa labas. Mukhang galing siya sa opisina. Medyo namumula ang kanyang mukha. At hinihingal pa. Nang makita niya akong nakatitig sa kanya, si Gukinghan ay nag-atubiling humakbang pasulong.
Bumili ako ng ilang tunay na pagkain mula sa Hong Kong. Para makabawi sa'yo. Tingnan ko nga kung ano. Papasukin mo muna ako. Medyo malakas ang hangin sa labas. Pagkasabi niya nito, tumabi ako. Mayroon lang disposable slippers sa bahay. Magtiis ka na lang muna. Kinuha ko ang disposable slippers sa mataas na kabinet. Nang makita niyang hindi ako naiirita sa biglaan niyang pagbisita, bigla siyang nakaramdam ng gaan sa kanyang buong pagkatao. Ang tindahang iyon ng egg waffle ay matagal nang kilala sa Port City. Matamis ngunit hindi nakakasawa. Malutong at malambot. Subukan mo. At pati ito. Peking duck at Prytong skewers. Sakto at hindi pa rin ako kumakain. Salamat sa'yo. Nang makarating kami sa mesa. Nang magsisimula na sanang kumain. Bigla ko siyang pinigilan. Teka lang. Umiinom ka ba ng alak? Umiinom. Anong alak? Fruit wine. Galing pa ito sa Beijing. Pero ang atensyon niya ay wala sa alak, kundi sa pangalan ng lugar. Ito ang unang beses kong nabanggit. Kung saan ako nagmula. Umiilaw ang mga mata ni Gu Qinghan. Iniisip niya na binabanggit ko ang nakaraan. Para sana magbukas ako ng aking puso sa kanya. Lalong nasasabik si Gu Qinghan sa pag-iisip na yon. Pero magaling siya sa pagtatago ng kanyang nararamdaman. Kaya umupo ako sa mesa na may hawak na isang tapayang may takip na alak. Noong nagbakasyon ako sa probinsya. Natutunan ko ito mula sa isang lola na gumawa ng mulberry wine. Masarap ito, swerte ka. Pagkasabi ko niyan, mabilis kong binuksan ang tapon ng alak. Sa sumunod na sandali, bumungad sa amin ang matapang na amoy ng alak. Nang punuin ko ang kanyang baso at iabot sa kanya. Nag-aalangan siya. Zay. Wala. Nag-aalala lang ako na baka malasing ka. Okay ang tiyan ni Gu Qinghan sa alak. Kaya hindi siya nag-aalala. Pero mahusay siya sa pagkilatis ng tao. Sa tingin niya, mahina ang aking tiyan sa alak. Buong paninindigan kong tiniyak. At ako ang unang nagtaas ng baso. Okay lang, hindi ako malalasing. Walang nagawa si Gu Qinghan. Kundi ang mahalin ako at makipag-toast. Samahan akong kumain at uminom. Lumipas ang isang oras. Ubos na rin ang ikatlong baso ng alak sa kamay ko. Nakita kong nagbabalak akong lumapit sa lalagyan ng alak. Shen mo, huwag ka nang uminom. Malalasing ka na niyan. Sa namumulang mukha, muli kong idiniin. Ano nang binubulong-bulong mo dyan? Imposible akong malasing. Habang umiinom ako, mas lalo akong nagiging malinaw. Gamit ang kamay ni Gu Qinghan na nakaharang sa akin. Nagsimula akong magpumiglas. Bakit hindi umaalis? Sobrang lakas na ng ginawa ko. Ang ganda pa naman ng kamay na ito. Habang pinagmamasdan ko, bigla kong iniunat ang hintuturo ko. At dahan-dahang dumapo sa likod ng kamay ni Gu Qinghan. Pagkatapos, sa gitna ng pagtataka at gulat niya, sinusundan ko ang hugis ng kanyang mga buko. May ibinubulong siya. Lasing ka na ba? Gusto mo bang bawiin ang kamay mo nang hindi ko napapansin? Pero ang mga mata ko ang siyang sukatan. Diretso kong hinawakan ang kamay niya. At inis na sinigawan siyang huwag gumalaw. Tignan ko lang. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Gu Qinghan. Ramdam niyang sumasakit ang kanyang noo. Ayos, hindi na kailangang magtanong. Lasing na talaga ang taong ito. Hindi ba't sinabi niyang magaling siyang uminom? 3 baso pa lang. Habang iniisip niya ito, suminghap siya at gustong bawiin ang kamay niya. Suminghap siya. Gustong bawiin ang kamay niya. Pero napansin niyang hindi niya ito maigalaw. Malinaw na pinipigilan ko pa rin siya dahil lasing ako. Habang tumatawa ako, inilapit ko ang kamay ni Gu Qinghan sa aking pisngi. At yumuko para ikiskis ito sa likod ng kanyang kamay. Gu Qinghan. Gusto ko ito. Nang makita ni Gu Qinghan ang hitsura ko, bigla siyang huminga ng malalim. Hinayaan niya akong hawakan ang kamay niya. Habang siya naman ay tahimik na umiinom ng alak. Hindi nagtagal. Bigla akong nag-utos. Palitan mo. Masyadong mainit yung isa, ayoko. Kaya naman, maayos na iniabot ni Gu Qinghan. Hinawakan ko itong mabuti. Para matiyak na gusto ko rin ito. Hindi mainit ang kamay ni Gu Qinghan. Ay, pagkasabi nito, ang taong pilit pa ring nagpapakalma. Biglang pumula ang buong pisngi. Bumuntong hininga siya. Nakita niya akong nakayuko at pinaglalaruan ang kanyang kamay. Bigla siyang nagpasalamat na wala sa kanya ang atensyon ko. Pero sa sumunod na sandali, ang aking mapagmahal na tingin sa kanyang kamay. Lumipat at tinitigan siya ng walang kurap. Gu Qinghan, ang pula ng mukha mo. Siguradong lasing ka. Hindi sinasadyang tinakpan ni Gu Qinghan ang kanyang mukha ng isa pang kamay. Shen mo, titignan mo ba kung sino ang lasing? Nagliwanag ang mga mata ko. Anong sinabi mo? Titingnan. Mayroon palang ganitong kagandang bagay.
Tumayo ako sa paningin ng nagulat na si Gu Qinghan. At sa sumunod na segundo, tumayo ako sa harap niya. Sa sandaling ito, unang pinatigas ni Gu Qinghan ang kanyang katawan. Pinigil ang hininga. Pagkatapos nang makita niya ang aking nanlalabong paningin, palihim niyang binitiwan ang kontrol. Maingat na tinikman ang amoy ko. Kung sumulong lang ako ng kaunti, mahahawakan ko na ang dulo ng kanyang ilong. Sa isang sandali, gusto niya sanang lumapit. Buti na lang at agad siyang natauhan. Ngunit lalo akong naging matapang. Kinapa siya. Sa huli, nahawakan ko ang kanyang hikaw. Sa unang segundong paghawak ko, halos mawalan ng kontrol si Gu Qinghan. Naggangalit ang kanyang mga ngipin. Inilayo ang kanyang ulo para iwasan ang aking hininga. Nahihiyang pinatahan ako. Shenmo, huwag ka nang maglaro. Ano? Hindi kita marinig. Narinig mo ba ako? Hindi ko narinig. Nagkunwari akong masama na tinitigan siya. Nang akala ni Gu Qinghan na magagalit ako, nakita kong ang tingin ko ay nagsimulang bumaba sa dulo ng kanyang ilong, hanggang sa kanyang labi, at patuloy na bumaba pa. Sa wakas, nakatuon ang tingin ko doon. Nagulat si Gu Qinghan sa aking tingin. Tumayo siya sa pinakamabilis na bilis na nagawa niya. Shenmo, huwag kang gagawa ng kalokohan. Naguguluhan ako. Napakamot ako sa ulo. Anong kinakatakot mo? Wala akong kinakatakutan. Hindi naman kita pagsasamantalahan. At hindi ba't pinapanood mo ako kanina? Kailan ako? Naputol ang kanyang sinasabi. Biglang napagtanto ni Gu Qinghan na nabanggit niya nga ang salitang si panoorin. Mali ang dinig mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, nagbago ang ekspresyon ko at nagmukhang malungkot. Hindi matagalan ni Gu Qinghan ang ganito ako. Nang makita niyang halos hindi ako makatayo, bigla siyang kinabahan. Maya-maya, lumapit siya sa akin nang nagkasundo. Ngunit may mga lugar na hindi maaaring hawakan. Kasalanan ko. Ang pagsasabi ng kahit ano. Sa isang taong lasing. Nang makita kong pumayag siya, nasiyahan akong tinapik ang balikat ni Gu Qinghan. Gu Qinghan, gusto ko nang matulog. Nang marinig ito, natigilan si Gu Qinghan. Matulog? Papaano mo gustong matulog?